mga mentors, no? Ayan. So before I start, I would like to thank syempre po si Mentor Josh Coronel po sa pag-invite po sa akin sa inyong team day for today. Team Icarus po, tama po, no? Ayan. So may konti lang ako naalala, no? Mag-share lang din ako. Actually, ang i-share ko lang naman dito, it's all about my journey. And of course, sa journey na i-share ko sa inyo, I am sure sobrang makaka-relate kayo. Ando na rin yung mga tips, mga ideas, skills na pwede nyo gamitin doing this kind of business. Okay? So, si Mentor Josh, actually, ano, no, kumbaga may mga right timing talaga. So, paniwalaan niyo yan, no? Kasi si Tito Jerry, ayan, no, when I was started, I am rolled by. Hello, tita. Ayan si, hello po, tita. Nung nagsimula ako sa I am Worldwide, noong 2017, syempre umaattend tayo ng mga trainings, no? Sabi, unahin yung mga warm market. So, syempre, nag-list tayo dyan, no? So, isa si Tito Jerry sa mga na-prospect ko, siguro around 2017 o 2018. But kita nyo, no, hindi siya sa akin nag-join. Kasi it may be, or for sure, hindi pa yun yung right timing para gawin nila yung business. So, ang magiging lesson dyan, kumbaga, as of now, marami po tayong mga ini-invites. Warm man yan, cold man yan, sa ads man yan, na even until up to now, hindi pa nagjo-join. Wag po tayong ma-discourage, okay, wag po tayong panghinaan ng loob. Kasi nga po, kung nag-join sila the moment na in-invite mo sila, it may be pamparami lang sila eh. Nagigets nyo? Parang ako po, no, in-invite ako ni Mentor Jin 2016. Oh, nag-join ako sa kanya after 1 year. 'Di ba? Isang taon nang nakalipas. The reason why kung bakit hindi ako nag-join sa kanya, kasi syempre, ang ino-offer natin dito, magandang kitaan, malaking negosyo, life-changing opportunity. Pero kapag ipo-profiling mo yung taong nag-invite sa'yo, ano bang nagbago sa kanya? Lalong-lalo na kung personal mo siyang kakilala. Nagigets nyo po? So ngayon tinitingnan ko, syempre OFW pa ako before, parang mas maganda pa yung buhay ko dito, parang hindi pa to kumikita. Kumbaga judgmental tayo the way kung paano natin sila nakikita eh, nagigets po. So, yung right timing, after 1 year, nakita ko meron siyang resulta. Nag-pop up sa, sa Facebook ko. Nakita ko maglalabas siya ng MX5. So ngayon, 'di ba, imagine niyo no, kahit isang taon yung nakalipas or kahit wala pa pong nagjo-join sa atin until up to now, mag-wait lang po kayo. Kasi po yung nakuha ni Mentor Jing kahit papaano po agila, no? Kumbaga po nakapagpalaki ng team, nagigets nyo po. Kumbaga worth it yung paghihintay. Dito po kasi hindi naman it's all about pagalingan, patalinuhan. It's all about kung gaano mo naiintindihan yung negosyong pinasok mo. Kung gaano mo kamahal yung negosyong nakita mo. Kumbaga, syempre nakita natin, 'di ba? Hindi na siya question eh kung magiging successful ka ba rito. Marami nang nauna, thousands of distributors. Kaya don't ask question kung magiging successful ka dito. The only question here is kailan. Kailan ka magiging successful dito? Hindi na tsambe. Marami na nagresulta, even sa team nyo. Di ba? Even sa buong kumpanya. So ang question mo rito, kailan ba ako magiging successful? Hindi lang siya pinakita. Pati yung key to success, yung susi sa tagumpay ba? Di ba? Nasa atin na, nasa kamay na natin. It's up to us kung gaano kabilis at gaano katagal mo kukuhanin yung resultang gusto mo. It's up to us. 'Di ba? And then, reflection ng bawat ginagawa natin kung anong resulta meron tayo ngayon. So ngayon, ikaw, meron kang personal evaluation, no? Bakit ba ganito pa lang yung resulta ko? For sure, kakaunti pa lang yung knowledge mo na ina-apply mo sa negosyo mo. It's not all about the knowledge. I know maraming umaattend ng trainings or konti. Hindi siya it's all about knowledge eh. It's all about kung paano mo i-apply yung knowledge na meron ka sa negosyo mo ng tuloy-tuloy. Nagigets niyo po? Kung mapapansin natin dito, bakit ang dami namang umaattend ng training? Every some training, active naman to. Di ba, always naman tong at ano, kumbaga umaattend. Pero bakit ito pa lang yung resulta? It may be, yung mga natututunan mo, hindi mo continuously ina-apply. Ang isang bagay, hanggat hindi mo nakukuha, wag mong tigilan. The reason why kung bakit di natin nakukuha yung SAPAR, yung mga incentive na yan, kasi nga, nagsisimula lang tayo. Pero hindi natin tinatapos. Hindi naman ang labanan dito yung umpisa eh. Hindi rin yung kalagitnaan. Ang labanan dito yung dulo. Kaya nga 'di ba, always natin naririnig sa training, visualize the end before you begin. So dapat alam mo na, klaro na sa'yo. Being successful, hindi siya madali.
So it means, the more na mas humihirap yung daan, the more na mas lumalapit yung resulta. Mas papalapit ka sa resulta. Kung tama yung ginagawa mo sa negosyo. Kasi meron naman nahihirapan dito, bakit walang pay-in, bakit ganito, bakit ganyan, puro negative. Nahihirapan ka, it may be because hindi mo ginagawa ng tama may negosyo, mahirap yan. Kung hindi ka unlimited prospecting, kung hindi mo ginagawa araw-araw yung IM5, mahirap yan kasi wala kang income, wala kang, alam mo yun, hindi ka magkakaroon ng result. Mahirap yun. To the point, possible mag-quit ka. Bakit? Hindi malalim yung understanding mo eh. Sa negosyo natin na normal lang pala siya. 'Di ba? Talaga palang pagdadaanan mo siya. So, ganun siya. So, wag kang mainip. Ilan ba tayo dito? 25 participants. Hindi ko natatanungin sino OFW, sinong ganito, sinong ganyan. Sa lang tatanungin ko, sino po yung bago rito? Kindly type 1. Tapos yung mga moment na ginagawa nyo po yung negosyo natin, kumbaga i-treasure nyo. Every picture meron po yung kwento. Di ba? Talagang even pinaka-worst na pagdadaanan mo dito, even rejection. Kasi ang negosyo natin, it's all about, hindi lang po siya about business eh. It's all about life. Kasi ang negosyo natin, meron ka pang mga other ginagawa. It's all about life because meron ka pang other trabaho, may pamilya ka pa, may asawa ka negative. Overall na siya eh, pangkalahatan. Hindi lang naman ang iniisip natin dito yung negosyo eh. Merong outside the business pa. So mahirap talaga siya. Di ba? Maraming mga distraction. So kung focus ka, kaya sobrang importante ng mga trainings kasi diyan binibigay yung mga advanced na experience ng mga mentors na nagaresulta na even hindi mo pa nadadaanan na e-encounter mo na. Advanced ng sinasabi. Na gets po? So application is very important. Hindi porket in-apply mo ng ilang linggo, ilang buwan, ilang taon, tapos hindi mo nakukuha, sabihin mo ginawa mo na at binigay mo na yung best mo. Hindi po ganun mga mentors. 'Di ba? Kaya makikita mo eh, may mga bago na bakit mabilis ang resulta. It may be or it because mabilis silang mag-aral, mabilis silang mag-apply ng tuloy-tuloy. Meron din kayo mga kasamahan and even tayo na ang bakit ang tagal-tagal niya sa negosyo, magaling naman siya. Full of knowledge na naman siya, pero bakit wala pa siyang resulta? For sure, hindi siya consistent sa ginagawa niya. 'Di ba? Marami kami nakasabayan dito. Ang gagaling, matalino, sobrang maraming skills. Alam mo yun, talagang top mentors na talaga. Pero kasi hindi yun ang labanan eh. Alam nyo rin yan sa mga matatagal, maraming magagaling, maraming mga other network marketers na pumapasok sa kumpanya natin na hindi naman tumatagal. 'Di ba? So, kailangan mayroon talagang baguhin sa atin, especially attitude. Okay? Very important yan. Di ba sabi nga dun sa attitude, kailangan mabait ka rito kasi doon ka mamahalin ng mga taong kakilala at hindi mo kakilala eh. Kahit sabihin mong sobrang galing mo, nasa na lahat, pero hindi ka mabait, yung attitude mo bagsak. 'Di ba? Hindi ka mamahalin ng mga leaders mo, even ng mga clients mo. Nagigets po? Ayan. So, mag-share po ako ng aking journey and kahit hindi pa naman din po ganun kalakihan yung resulta meron tayo. Pero po, ang pinaka-priceless po kasi rito, yung nabago po yung mindset natin, yung marami po tayong mga natulungang tao, especially when it comes sa health and when it comes po sa opportunity. Kumbaga natulungan mo, gumaling, nabago yung buhay. Nag-gets po. Yun po yung purpose natin. Okay, yun yung purpose natin dito. Ako po kasi nung pumasok ako rito, ang tingin ko kasi, ang pumasok ako kasi rito, negosyo yung hanap ko. Wala akong problema sa health. Wala kaming problema sa health. Negosyo po talaga. Okay? So, ang magiging ano diyan, kung ikaw pumasok ka rito sa negosyo na to, kailangan pakitaan mo ng resulta. Result is very important. Pag wala ka kasing resulta, reality pag wala kang resulta, huyo ka. Totoo po yan, no? Huyo ka. So talagang kailangan i-workout natin na magka-resulta tayo. Kung hindi ka magaling ngayon, sa paulit-ulit mo siyang ginagawa, itong training sobrang very important to, kahit paulit-ulit mo nang naririnig. Sometimes it sounds boring, it sounds corny, it sounds paulit-ulit, nakakasawa, pero wala eh. Yun yung pattern eh. Yun yung kailangan natin gawin. Pero kung alam mo naman na yun yung pattern doon sa result na gusto mo, bakit mo pagsasawaan? Doon marami pong nawawala. Mabilis magsawa. O di ba nga po, yung company natin tinanggal na yung live training, no? So, kailangan talagang always attend training. Kasi kung hindi ka mag-a-attend ng training, wala ka mga bagong skills, ideas, tips na makukuha. Okay?
So, ayun po, no? So, mag-share na po ako para po tuloy po yung pag-uusap natin. And sabi ko nga kay Mentor Josh, sabi ko, timing, nasira pa yung laptop, nag-shutdown. So, cellphone lang yung gagamitin ko. Bear with me. Maliit lang po yung ano, no? Ayan, share screen. Hello? Tapos nawala pa po yung slide ko. So, parehas lang man po kami ng slide ni Mentor Sheila. Ano nga po, okay lang po, hindi ko kasi kayo nakikita, no? Type 1 nga po kung clear yung voice ko at nakikita nyo po yung slide. Type 1 po. Hello? Walang nag-a-appear. Yes po, Mens, kita po. Okay, sige po. Ayan, sige po. Thank you so much po. Ayan. So before I join I Am Worldwide, actually, ayan, dati akong OFW for 7 years as cake decorator, no? So everything happens for a reason. Sabi ko nga po, yung kwento ko nga po sa inyo, hindi ko po talaga pinlano itong negosyo na to. So it may be, ito po, no, meron tayong mga clients na ganito may encounter natin. Or even siguro po tayo, no, kina-question natin bakit tayo natanggalan ng trabaho, bakit tayo nagkasakit. Di ba naaano po natin, na-encounter po natin yan, bakit ako Lord, mabait naman ako, bakit ako nagkasakit? Or even yung part ng family ko. Yung pala may purpose po ang lahat ng bagay na nangyayari, negative man or positive. So dito po, hindi naman po ako natagal sa pagtatrabaho. To cut the long story short, 7 years po akong OFW. Hindi ko po pinlano to. Meron na lang po talagang nag-message sa akin, no? Yan, si Mentor Jean. Okay, si Mentor Jean po na talagang in-encourage niya po ako na, sige, nag-advance tayo. Sige, ito na lang po muna. Yung OFW po natin, okay naman po ibuhay natin dito. And reason why kung bakit din po ako nag-join kay Mentor Jean, dahil po okay pa po yung buhay ko. Ang asawa ko po is IT for 11 years. Okay, 11 years po siyang IT sa isang government university. So it means nung 2010 kami na OFW, yung amount na kinikita namin, kumbaga po malaki pa po siya. Ang asawa ko po 80 plus, ako po 50 plus. Combined salary, isang bansa, libre kotse, kumbaga libre bahay, okay naman po kayo, masaya kami sa ginagawa ko. So, ginagawa namin. So, nung in-invite kami ni Mentor Gin, tapos profiling ko siya, hindi po talaga ako na-encourage. So, for sure, nangyayari sa inyo to. Nagpo-prospecting kayo ng mga warm market, so nag-go-offer kayo, pero bakit hindi kayo pinapansin? For sure, yung taong inopera nyo, hindi niya pa kailangan ng products or okay pa yung trabaho niya. Okay? So basta tuloy-tuloy nyo lang pong gawin yung negosyo nyo. Meron nga po ako narinig kanina, matagal ko nang tanin to kay tita, ano no, kay tita po na mama ni Josh. Matagal niya nang tanin, pero yun, nagbumilip ba ng products, parang ganoon. Tapos very important din yung pagpo-posting. Kasi yung Facebook natin, yung magiging tindahan, not totally tindahan, but representation ng negosyong ginagawa natin and even ng sarili natin. Okay? So ayun po kami, masaya kami. So for sure, marami kayong ino-operan, pero bakit parang hindi nagjo-join? 'Di ba? So pakitaan po natin na meron tayong resultang makukuha sa negosyo natin. Okay? Para pong tayo yan, no, dito po sa ating mga participants, siguro po kukonti lang dito yung mga na-OTS eh. Tama po ba? 'Di ba kukonti lang yung na-OTS. So pag-pray po natin na mag-join yung mga taong ino-opera natin, pag-pray po natin na magkasakit. Joke lang po. And then, no, so pag-pray natin na magkasakit saka matagal sa trabaho, no? So kidding aside, so may right timing, 'di ba, ang mga bagay-bagay. Okay, so wag lang tayo mainip, kaya nga po sinabi sa negosyo natin, it's a numbers game. 'Di ba? Numbers game po tayo. Wag mong sabihin na kukonti lang yung kakilala mo, 'di ba? Mahihiyain ka, 'di ba? Sabi nga po mas maraming hindi kakilala, no? So maximize lang po natin yung market natin kasi lahat po ng tao market natin 'yan. And for me, mas sa panahon ngayon natin kay Arnold Wide, dapat mas aggressive ka. Hindi ka na yung papetics-petics, hindi ka na yung pa-timing-timing. Offer kon offer. Kasi oo, hindi lang naman yan eh. 'Di ba?
Oo, hindi lang naman yan. Bakit mo itatago yung negosyo mo? 'Di ba? Mas maganda kung o-offeran mo, baka may kakilala, gamit ka ng third party approach, gamit ka ng direct approach. It depends on you kung paano mo ma-marketin yung kausap mo. Pero ang goal, ikaw yung unang makapagtanim dun sa tao na yon. Kasi nga, syempre si Emerald by gumagawa ng paraan para i-broadcast sa buong mundo yung negosyo natin. Kaya kumukuha ng mga endorser na international. So ikaw, ano yung part mo para i-endorse, i-market yung negosyo mo? So, for sure, malaki yung kakulangan natin, 'di ba? Kasi hindi ka araw-araw nakakapag-post, hindi ka updated, yung Facebook mo pag tiningnan patay. 'Di ba? Ang nagiging representation ng negosyo natin sa mga kakilala natin is yung Facebook natin. So kung ibabrowse nila 'yan at hindi sila magagandahan sa mga posting mo, 'di ba? Hindi consistent yung pagpo-post mo, on and off kung kailan mo lang gusto, sa tingin mo may maa-attract, nasa attraction marketing tayo. Gets po? So tuloy-tuloy lang, enjoy mo lang kahit wala pa. Tuloy-tuloy mo lang. Okay? So sabi ko nga po, hindi ako natanggal. Pero maniwala po kayo, 'di ba? Merong mga reason kung bakit tayo mag-join sa negosyo natin. Later part of 2016, okay? So kayo nag-recession po sa abroad. Okay, kasi wala naman talagang permanent, no? Hindi naman po ako natanggal, kaya lang hindi po ako tinaasan ng sahod. To cut the long story short, nag-demand po ako ng taas ng sahod kasi natanggal po yung mga kasamahan ko, ako hindi. So hindi po ako pinagbigyan. So nag-decide po ako na sabi ko, babe, uwi na lang ako kasi nung time na yon malaki daw yung kita sa pag-grab. Nag-grab pa po ako before po ako mag-IM Worldwide. Nag-grab pa po ako. Nag-Uber ako. Kasi daw malaki pa dun sa kinikita ng mga OFW. Yes, malaki nga, kaso wala kang tulog. Tapos sobrang risk, no? So, umuwi po ako ng Pilipinas, kumuha ako ng kotse, then nag-Uber ako. Pero, sobrang, hindi po pala madali. Sobrang napakahirap. Ito po, no, panghawakan po natin to. Many are the plans in thy person's heart, but it's the Lord purpose that prevails. Dito po sa ating mga participants, for sure, wala naman pong nagplano na magnegosyo tayo ng network marketing or Emerald Bay especially, no? Wala po talaga. Okay? So talagang God's will, God's purpose po para sa ating lahat. So ngayon, may kanya-kanya tayong purpose sa buhay. Pinagsama-sama tayo sa Emerald Bay to be an agent of hope. Kumbaga, pag ang mindset mo, pag ang goal mo, tumulong sa ibang tao versus sa kumita ng pera, di ba? Kasi ito po ako dati, no? Ang goal ko, nung napresentan ako, malaki yung kitaan. Apat-apat lang daw. So, ang mindset ko, ang thinking ko sa pagkita ng pera, kapag doon ka pala nakafocus, the moment na hindi mo makuha yung malaking kita, di ba? Talagang madidisappoint ka. To the point na, balik na lang kaya ulit ako, magtrabaho na lang ulit kaya ako. Pero kapag ang purpose mo, tutulong ako sa ibang tao, whatever it takes, hahanap ako ng mga tao merong issue about health at opportunity, hindi ka man kumita as of now, pero pag ang purpose at ang goal is maghanap ng mga taong matutulungan, kumbaga mas ma-enjoy mo pa eh. Kasi once na nakatulong ka sa mga tao, money is given. 'Di ba? Result, it will follow. Okay? So ayan, mga challenges, marami tayo niyan. Ito nga po yung sinabi ko kanina, no? Ayan, 2017. So, nag-join ako kay Emerald Wide, July 23, 2017. Tapos, kung tutuusin, 'di ba, masasabi natin since 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 'Di ba, 7 years going 8 years, pero ang tagal-tagal ko na, no? Pero hindi pala counted yung mga moment na hindi ko ginawa yung negosyo. Siguro para sa akin, ito magiging lesson din to sa karamihan, no? Naiisip nyo siguro sa mga matatagal na rito na walang resulta, bakit ang tagal-tagal ko na, pero bakit parang wala pa ako resulta? Alam mo yon. So parang naaano ka na, nadi-discourage ka na, nagiging hopeless ka na. Kasi ang tinitingnan mo, yung moment na nag-join ka, binibilang mo yung moment na nag-join ka na hindi mo naman ginagawa yung negosyo until now, up to now. So kung kami, mag-i-8 years na kami sa July. Pero kung tutusin, for me, yung ginawa ko si Iron Mold ba, yung pinaka-focus talaga, siguro mga 2 to 3 years lang. So marami akong na-waste na time. So isa lang yung gusto kong sabihin sa inyo, kung bago ka o matagal ka na, don't waste time. Kasi time is very important talaga. Okay? Kasi masasabi mo, sayang pala, dapat pala, ito yung sinasabi ng mga karamihan, dapat pala, nung simula pala nag-join na ako, hinataw ko na to, sineryoso ko na to. Dapat pala, hindi ako nagpa-banjing. And for sure, sa mga participants na to, and even me, nagawa po namin mag-waste ng time. So ngayon, kayo po na medyo bago pa lang, di ba? Kailangan
palalimin niyo po yung paniniwala at pagmamahal sa negosyo natin. So kapag nalaman mo na ito yung makakapagpabago ng buhay mo, kahit anong pagsubok yung pagdaanan natin, tutuloy-tuloy ka lang. Okay? Ito po yung sinabi ko, no, after 1 year bago ako nag-join kay Mentor Gene. Ito po, nung nabudol kami, ang naintindihan ko lang po talaga, apat-apat. Yun lang po talaga, just for you lang po yung naintindihan namin. Kaya po sinabi ko sa asawa ko na, babe, maganda yung kitaan. Pero yung asawa ko, syempre, hindi ka agad naniwala kasi ako lang po yung napresentan. Tapos kung titingnan niyo po rito mga mentors, no, yung mga mentors po namin before, sila Mentor Jean, halata mong hindi kumikita. Okay? Halata mong hindi kumikita, no? So ngayon po, 'di ba, sabi nga po, ang representation din ng negosyo natin is ikaw. So tingnan nga po natin yung sarili natin kung mukhang kumikita tayo or hindi, kung mukhang kapani-paniwala naman tayo. Okay? So talagang kailangan baguhin po natin yung ating ano, no, kumbaga personality, yung katauhan natin. Hindi ka man din kumikita sa ngayon ng malaki, pero syempre mas maganda na talagang, alam mo yun, magbihis negosyante tayo, magbihis tayong kapani-paniwala. 'Di ba? Yung tipong looks mo pa lang, 'di ba, may encourage na yung taong o-offeran mo. Okay? So ayan. So dito sa IM Worldwide, yung lumang office natin, kung mapapansin mo rito, nabilang ko po kasi to mga 30 plus lang po kami. Pero po ang dala ko po rito mga leaders from Bulacan. Ganito po kami katindi dati, no? So nakilala nga po kami, Team Bulacan, no? So imagine nyo, dito po sa mga attendees po sa training natin, half of this, mga leaders ko po, yung mga ito nasa left side. Okay? Simula dito kay Mentor Mido hanggang doon sa mga bata po na yon, no? So talagang dinadala ko po yung mga leaders ko sa training kasi naintindihan ko na talagang para lumalim yung pangunawa mo sa negosyo, kailangan mo umattend ng trainings. Hindi po ito yung minsan lang umaattend na most of the time, hindi man from Monday to Saturday, pero most of the time, siguro mga 4 times o 5 times a week kami umaattend. Okay? So dala-dala ko po yun sa Bulacan. Eh ako po kasi, being a mentor, ayoko po kasi nung may naiiwan. Okay? Ito po, diskarte ko lang to. Ako lang po ito. Okay? Kumbaga ito po yung ginawa ko. Kasi syempre, pag may mga magsasabi niyan, ay wala po akong pamasahe, wala akong pangkain. So, being a tatay or a mentor po sa mga leaders natin, gusto natin lahat sila, kung ano yung matututunan namin, 'di ba? Dapat matutunan din nila. So ako po yung nagsho-shoulder ng panggas, even po pangkain. Ayan po yung ginawa ko dati. Sabi nga po sa negosyo natin, kumbaga kailangan mo mag-reinvest eh. Okay? Kung wala naman tayong pera, yung kahit support lang po, 'di ba? Kumbaga akayin natin sila. So ako po kasi ginawa ko, talagang nag-invest po ako eh ng time, ng money, ng efforts, lahat po ininvest natin diyan. Kasi naunawaan po talaga natin yung negosyo natin. Okay? So, most of the time, pumupunta po kami sa office. Yung kotse ko po na pundar, being OFW, siyam po ang kasya dyan. Plus, may mga motor po ako sa bahay. Siguro po tatlo yung motor namin para makasama silang lahat. 'Di ba? Ako yung naggagas after po ng training, ako pa po yung nagpapakain. 'Di ba? Ganun po yung ginawa natin before, no? So, even yung asawa ko po, wino-workout din at inaaral yung negosyo sa ibang bansa. So, wala na pong reason dito na busy ako kasi OFW ako. Kumbaga, reason na lang yun eh. Excuses na lang yun. Maniniwala kami or maniniwala tayo na talagang sobrang busy mo or OFW ka, wala kang time sa ganitong negosyo kung walang mga OFW na naging successful. Walang mga OFW na napauwi because of the business. Diba? So kung meron tayong mga leaders dito, kung meron tayong mga mentors dito na, Mens, kasi ganito, kasi ganyan. So excuses lang yan, alibay lang yan. So mabilis lang yung panahon, 2025, ang bilis, mag-half of the year na, no? So pag lumipas yung 2025, question, ano yung nabago sa buhay natin? Ano yung nadagdag sa negosyo natin? Yung resulta. So magugulat ka, bakit yun pa din ako? Ako pa lang din mag-isa. Ba't hindi pa rin ako suffer? Wala pa rin ako resulta. 'Di ba? So tanggalin yung mga excuses, kailangan talagang, 'di ba? Learn the business as fast as we can. Okay? Ayan. So sabi ko nga po, hindi sapat na umaattend ka lang ng trainings and mentorings kung hindi mo ina-apply. Kami po, pag umaattend kami ng training po sa Manila, pag uwi po sa Bulacan, kinabukasan, 'di ba, nagme-mentoring pa rin po kami. Ina-apply po namin kung ano yung natutunan namin. Ang pinakauna pong pinag-aralan namin, yung pagpe-present po.
Kaya po kung makikita nyo rito, ayan, nakahubad po ako, no? Mga mukha po bang negosyante? 'Di ba? Ang mga unang natap ko po is yung mga yung ano, taman, yung may needs. Yung mga taong walang pera at may authority pero malaki yung needs when it comes po sa finances. Okay, kung makikita mo po kami rito, no, parang walang kapupuntahan, mga kabataan, uneducated, 'di ba? Compare po sa mga status nyo ngayon, kung OFW ka, 'di ba? Kung meron ka namang finances, 'di ba? Kung okay naman yung internet mo. Kami po ito 'di ba? Pag umaating kami ng training sa Manila, ina-apply po namin sa Bulacan. Tapos nagme-mentoring kami, natatapos kami 2 to 3 a.m. ng umaga. Wala, brainstorming lang, baliwan lang, visualization lang, 'di ba? Tapos talagang inaral namin yung pagpe-present. Kasi nga po, ang pagpe-present, kumbaga yan yung magiging sandata natin eh. Kasi yung negosyo mo, it's all about, 'di ba, yung compensation plan natin. So kung hindi mo alam yung negosyo natin, paano kung hindi mo kasama mentor mo? Paano kung hindi available yung mentor mo? Ako po ang ginagawa ko, isa-isa ko silang pinag-present. Tapos inaano ko, dapat ganito. Ito yung mali mo, dapat ito yung baguhin mo. Talagang nag-aaral po kami. Inaaral po namin yung negosyo. Kailangan dumaan ka sa tamang proseso eh. No shortcut to success, pero merong easiest route. May mas madaling daan para makuha mo ng mas mabilis yung resulta at success na gusto mo. If, 'di ba, makikinig ka sa mentor mo. Yun yung pinakamadaling daan eh, 'di ba? Tandaan niyo po, 'di ba? Kumbaga, kung maririnig niyo sa bawat journey ng mga na-invite niyo, mga narinig niyo, it's almost the same na nabatakan ng kotse, nagkautang, na attrition, 'di ba? Kumbaga, ano eh, pare-parehas eh. Pero pa pwedeng ma-minimize o ma-lessen yung magiging journey mo rito, yung mga challenges mo rito if makikinig ka sa mentor mo. O bakit ba na-attrition yung nag-share? Eh kasi daw hindi naturuan, kasi daw hindi naggumawa ng sistema para umatid ng training. Kaya pala. So ngayon, gagawa ka ng sistema. So advance lang sinasabi yung reason why kung bakit na-attrition, bakit hindi kumita. So ngayon, hindi mo nagagawin yung mga wrongdoings nila. Nagets po? Okay. So andyan, marami po tayong ginagawa na talagang most of the time. Wait lang. Ayan. So makikita nyo po rito, no? Continuous application. Ganyan po kami karami, mga kabataan. 'Di ba? Hindi pa po tayo nakakatap niyan ng mga OFW, ng mga negosyant, business-minded. 'Di ba? Puro po kabataan. Then maximize po natin yung negosyo kasi po ako, naka-4 o 5 IBP po ako. Kumbaga sa lugar po namin, kumbaga nagpa-IBP po ako. Yung mga kakilala, yung mga kababayo talagang pinapunta po namin doon sa tindahan namin para po ma-share ng negosyo. Kasi kung hindi mo yan gagawin, magugulat ka, may ibang leaders, may ibang distributors, may ibang team na pupunta sa lugar mo at mag-e-expand ng negosyo nila. Umpisa mo sa mga kakilala mo, 'di ba? Sa maliit na grupo, sa ilang mga tao, especially yung mga war market mo. 'Di ba magiging practice din kasi natin 'yan eh. Huwag ka nang mahiya. Hindi porket hindi nag-join, kumbaga ano na 'yon, kumbaga hindi siya worth it. 'Di ba? Every ginagawa nating pag IDP, 'di ba? Kumbaga nagiging practice natin 'yan. Lahat ng pinagdadaanan natin sa negosyo natin, it's a practice. 'Di ba? Magiging preparation natin 'yan for a big organization. Tandaan niyo po, yung mga top mentors ngayon, yung mga diamonds ngayon, dati lang din pong distributors yan. 'Di ba? Nagigets niyo po. So it means, kapag tuloy-tuloy po natin ginawa yung negosyo, 'di ba? Hindi po natin pinagsawaan, hindi tayo nag-on and off, 'di ba? Yun din po yung end result natin. 'Di ba? May nauuna lang talaga at may nauhuli. Pero yan po yung kwento natin eh. Hindi pwedeng yung kwento ko maging kwento nyo. 'Di ba? So magkakaiba tayong kwento. So kung meron kang pinagdadaanan ngayon na sobrang mahirap na battle, 'di ba? Hindi lang po sa negosyo, even sa family, even sa finances, lahat-lahat it's a part of your journey. Yan kasi yung pinakamahirap na journey sa negosyo natin, yun yung pinakamasarap na kwento. 'Di ba? Hindi naman pwedeng madali. Kasi ang promise rito magiging successful ka. So kung may mga nakakaalam po ng journey namin, no? So siguro po sa mga matatagal na rito may nakakaalam, no? Kailangan wag ka lang huminto. Kailangan wag ka magpatalo kasi pag nag-give up ka, it's over. 'Di ba? So ngayon kailangan ba lumaban? Wala, no choice. Sabi nga po kapag nag-quit ka, nakahakbang ka na, malayo ka na tapos pag nag-quit ka, 'di ba? Back to zero ka. And for sure naman po, lahat
po tayo rito, talagang napatunayan natin, maganda yung produkto. 'Di ba? Maganda yung produkto. Even yung negosyo. So, ang kailangan mo na lang patunayan dito, yung sarili mo. Challenge yourself. Always challenge yourself. 'Di ba? Hindi lang yung time na motivated ka kapag meron ka nakakausap, kapag nasa Zoom training ka, kapag nandoon ka sa group of people na mga kagrupo mo, doon ka lang motivated, 'di ba? Paano pag ikaw na lang mag-isa? Dapat meron tayong self-motivation, no? Dapat ikaw pa lang, kumbaga, kaya mong kausapin yung sarili mo kasi yan lang yung unang kakampi natin eh. Yan yung unang kalaban at unang kakampi natin. 'Di ba? Pag sinabi mong hindi mo kaya, for sure, hindi mo nga kaya. Always ask yourself, 'di ba? So ganun siya. So walang even i-reject man tayo ng ibang tao, 'di ba? Kasi ako dumating sa point talaga na ang asawa ko, ito kasi mga mentors dong. Sa negosyo natin, kumbaga mas malaki yung mga challenges na pagdadaanan mo dito. Dito yung na-attrition ako, yung mga kapatid ko na member ko ng mga executive package hindi na nag-active. Yung asawa kong dating positive kasi kumikita kami. Nung dumaan na kami doon sa sobrang worst na situation, parang biniblame na ako, nag-aaway na kami. Ang pinaka naniniwala lang sa akin dito, nanay ko. Saka yung sarili ko. 'Di ba? Tapos yung mga core ko, inaway ako. Yung tipong, kasi kapag yung resulta mo, kapantay lang ng resulta nila, yung respect medyo nawawala eh. 'Di ba? Eh, yung alam naman ng mentor ko, alam ko na rin yun. Hindi pa naman suffer yan. Wala pa namang resulta yan. So, kaya nga sinasabi, 'di ba, na talagang kailangan mas, 'di ba, mas pursige natin na magkaroon ng resulta. So ayun no, talaga dumaan ako sa lowest point ng pagninegosyo namin na yon. Wala nang naniwala sa akin. So sabi ko, kung walang naniniwala sa akin ngayon, kumbaga magki-create ako ng resulta. Talagang papatunayan ko sa kanila yung mga core ko na inaway ako, alam mo yon. Basta darating din sa point na ganun eh. Dumarating sa point na ganun. So ngayon sabi ko, sige, hindi niyo man ako paniwalaan sa ngayon, pero gagawin ko pa rin yung negosyo. Yung mga dating inaakay ko sa office na para mag-training, wala nang sumasama. Minsan ako na lang nagmumotor mag-isa. Tapos pag nagmumotor ako, pag uwi ko ng training, 2 a.m., 3 a.m., totoo pa bang may mangyayari sa negosyo? Minsan umiiyak ako, di ba? Yung bakit ganun nangyari, alam mo yun. So parang nagsisisi, pero wala eh. So nakita po natin kung ano yung possible na pwede mangyari. So it may be baka mangyari sa inyo, maging hopeless kayo, kala nyo walang mangyari. Wala, tuloy-tuloy lang din talaga. Okay? So yan, yung mga ginagawa natin, di ba? Kumbaga, focus tayo sa mga tao natin. Kasi sabi nga rito, ang negosyo mo, ikaw pababa. Focus ka sa mga leaders mo. User man yan, di ba? User man yan, or something sabihin mo na gusto lang yan maka-discount, or wala pa sa isip yung pagninegosyo, focus ka pa rin. Kumbaga, it's a relationship over business. Kailangan makapag-build ka ng relation. Okay? As a mentor, as ikaw na may tao, ikaw yung mag-i-initiate ng action. Ikaw yung gagawa. Paano ko makukuha yung tao? Para ka lang din nanliligaw. And hindi naman the moment na niligawan mo isang tao, sasagutin ka kagad. It's a long-term relationship business. Nagigets nyo po? So, paano yung gagawin mo para ma-hook up mo yung attention nila? Para makuha mo yung respect nila? Okay? Para makuha mo yung respect nila. So, syempre, kakamustahin mo. Huwag po natin pag-usapan, it's all about business lang. Kumbaga, pag-usapan din natin, kamustahin mo rin yung mga leaders mo, yung mga user mo, kamusta yung buhay, kamusta yung ganito. Basta, kamustahin po natin sila hindi lang sa negosyo. Kahit sa love, sa finances, kumbaga sa pangkabuuan po nila. Kasi kapag nakuha mo yung trust nila, di ba mag-open up na sa'yo yan eh. Susunod na sa'yo yan. Parang yung ginagawa po namin sa mga OFW namin. Kaya po lumaki international namin yung ginawa ko at ginawa nila mentor na Yomet, yung mga ibang leaders ko. Nag-i-spend kami ng time sa mga OFW kahit out of the business. 'Di ba? Kasi syempre as hindi mo naman sila kakilala, hindi naman kagad magtatrust sa'yo yan. 'Di ba? So kailangan chika-chika ka lang, kamustahin mo, kamusta po tita, kumain ka na ba? Tagasan po kayo sa Pilipinas? 'Di ba? Kailan po yung uwi nyo? 'Di ba? Ano po pala yung work niyan? Kamustahin mo yung buhay nila. 'Di ba? Kailangan maalam mo yung buhay nila especially para at least pag nakita mo na open na siya sa iyo, at ease na siya sa iyo, komportable na siya sa iyo, 'di ba? Madali mo na siyang kumbaga mag-open up sa iyo, ganun. Okay? Medyo naging magulo, no? Pero ganun nga. Kaya nga sabi, it's all about relationship over business. Hindi lang tayo pera-pera.
Tapos ganito pa mga mentors, may mga leaders tayo makukulit talaga, matitigas ang ulo, mga acne. Ikaw kasi mentor, ikaw kasi yung susukatin diyan eh. Ikaw yung papagalingin diyan. Paano ko mapapasunod tong acne na to? 'Di ba? Paano ko maaayos yung attitude and character ko? Ikaw, paano mo siya aakayin, 'di ba? Ganun po siya. Kagaya po namin dito no sa in this picture, 'di ba? Lahat naman po 'yan mga hindi negosyante, walang alam sa negosyo, 'di ba? Pero along the way, along the journey, habang inaakay mo sila, habang nag-aaral ka tapos pinapass it forward mo sa kanila, 'di ba? Natututo rin sila. Kailangan talaga ma-embrace mo yung yung team mo. Okay? Ay, marami po tayong ginagawa eh. Talagang sobrang kailangan ano eh, ah, madaanan mo 'to eh. Kailangan madaanan may proseso eh. Okay? So isa rin po tayo sa ano no, kumbaga nauna rin po na mag-business expansion po. Okay? Isa rin po tayo sa mga nauna. Ito po, in this picture po, ano pa po yan, pandemic pa po yan. Yung kahit ang dami ng mga harang yung daan, alam mo yan. Marami ng mga harang yung daan, hanap ka pa rin ng way para mapuntahan mo yung mga clients, no? Tapos, dito po sa picture na to, ito po yung naano ko ni Mentor Jean. Sa mga hindi pa marunong mag-present dito, no? So, 6 months po ako, alam ko mag-present, pero hindi pa po ako nakakapag-present sa tunay na clients. So, sabi ko, Mentor Jean, baba po kayo sa Bulacan kasi po meron po tayong big client. So, expectedly, sila yung magpe-present. Kasi big client eh. Di ba? Alam mong meron eh. So, ngayon, along the way, papunta sa client, sabi niya sa akin, Ryan, ikaw mag-present. Di ba? Ako pinag-present, eh hindi ako ready. Nakita niyo po yung suot ko niyan, naka-bad boy po na ano, naka-tsinelas. Alam mo yun, hindi negosyanteng tingnan. Pero sabi, kailangan daw yes mentor attitude. Ang dami kong excuses, mens, magpapadala pa po ako sa LBC, ganito, ganyan. So talagang hindi ako nakalusot kay mentor dyan. Ang endpoint, ako po nag-present para sa sarili ko, napahiya ako. Okay, kasi bulol-bulol ako, paiba-iba yung sinasabi ko. Kasi nga, hindi ako totally fully confident. Hindi ako totally prepared. Kasi hindi ko alam na magpe-present ako at hindi pa ako nakakapag-present sa tunay na client. So, napahiya po talaga ako. Pero ang sabi ni Mentor Jean, ang galing ko daw mag-present. Sabi ko, parang niloloko ko nito ah. Pero ang naging lesson ko po dyan, talagang inaral ko na yung negosyo. Sabi ko, sa next na presentation ko, ayoko nang mapahiya. So awareness po sa mga hindi pa po marunong mag-present at sa mga nagpapa-present pa, 'di ba madali lang pong matutunan yung presentation. Okay? Ang tips ko po sa inyo, aralin niyo yung formal business presentation, yung may slides. Kasi syempre minsan naharap po tayo sa malaking crowd na kailangan i-present yung ginagawa po sa mga IBP business presentation. Tapos yung customized po, yung mas pinadali na presentation, kailangan alam mo yung mga ways of earnings. Okay? So kailangan talaga matutunan natin yung negosyo natin. Okay? So ayan, kung makikita nyo rito, wala po tayong pinipiling lugar, pagkakataon, or kahit saan po. So sabi ko nga po sa mga leaders ko, no, one call away lang ako. Ako yung taong kalad ka rin na kahit saan mo dalhin po, pwede ako, basta available ako. Ako yung tipo ng mentor na kapag may-message mo ko at hindi naman ako busy, re-replyan kita kaagad. Kasi para po sa akin yun eh. Ako, pag, kunwari, si Mentor Josh, pwede naman ako magsabi sa kanya na, ano eh, sabi niya, short notice. Pwede ko naman sabihin na, busy ako. Pwede ko naman siyang hindi isinson. Pwede ko naman sabihin, may schedule ako. Pero hindi eh. 'Di ba? And marami din po kasi ako na-encounter ng mga mentors, mga leaders na pag may message mo, 'di ba? Patay ka na bago mag-reply. Hopefully, wag kayong ganun ha. 'Di ba? Merong ganun mga mentors, no? Ang tagal bago mag-reply. Minsan di ka na-replyan. Minsan sinson lang, 'di ba? So ako po basta nag-message ka, nabasa ko at hindi ako busy, replyan kita agad, 'di ba? So ayan, kung saan po tayo nagpe-present. Kumbaga kahit pa paano, diyan po tayo natuto, diyan po tayo gumaling. Dito po, yung pinresentan ko, yung mga teachers po, no, ano po yan, mukha akong magician dyan, no? Parang merong kalapating ilalagay po sa dalong, dun sa ano, no, sa kote, no, tapos nakasombrero pa, alam mo yon. Kumbaga, along the way, natututo tayo, ito yung tamang grooming, ito yung tamang dapat, ano, di ba, bagsakan, alam mo yon. Every, ano, no, kumbaga, every journey, yung bawat mga ginagawa mo dito sa negosyo natin, mas lalo kang gumagaling eh. Doon mo nakikita yung dapat mong itama, yung mga mali sa'yo, alam mo yan. So yan, tripit rule. Di ba? May mga nahiya pa po ba ditong i-share yung business? Ako po kasi, no, talagang
para maging totally fully confident ka, kailangan mag-aral ka muna. Kasi syempre, mahirap kang mag-top ng mga tao at mag-present kung wala kang knowledge, wala kang, um, hindi ka na knowledgeable. 'Di ba? Sabi ni Mentor TJ, don't think, attack. Lahat ng nagsisink in sa'yo na possible na pwedeng maging effective gawin mo. Kung bakit tataas yung self-confidence mo, kasi ikaw mismo na experience mo. Ikaw mismo ginawa mo at nagagawa mo. Bago mo ipagawa sa iba, bago mo ipagawa sa mga leaders mo, ipakita mo, ikaw kasi yung magiging set of standard eh. Hindi lang pwede as a mentor, ito gawin niyo to, ito gawin niyo yun. Kailangan maging active ka sa GC. Tapos ikaw naman, hindi ka sumasalamin sa kanila. 'Di ba? Ako, ang ginagawa ko po, ako muna bago sila. Gagawin ko muna, ipapakita ko muna para mapakita ko sa inyong possible. Para mapakita ko na kaya mo din. Okay? Talagang nagtitripit-roll tayo. Siyempre, una nakakahiya, pero alam, masasanay ka rin talaga eh. 'Di ba? Kung sino-sino kinakausap natin, 'di ba? Wala po tayong pinipili. Kumbaga, wag na tayong mamili ng kliyente. 'Di ba? Ang goal mo, mag-share na mag-share. Si Lord na bahala doon sa ibibigay sa yung mga tamang tao. Okay? So, share lang po tayo ng share. Kahit sabihin mong driver man yan, tambay man yan, kahit sino. Kaya nga, it's for everyone eh. Kaya pwede mo naman i-categorize kasi may man naman eh. Pero it's for everyone. Diba? Huwag kang mamimili ng tao. Ayan. And even po yung asawa ko, ginagawa din yung negosyo. So, continuous learning. Lalo na ngayon, mawawala yung live training. So, kailangan umatin ka talaga ng trainings para matuto, no? Para hindi mag-stop yung learnings mo, yung knowledge and information na kayang ibigay ng negosyo natin. Okay? Even yung asawa ko, ginagawa sa mga OFW po dyan, ang hinihingi po ng negosyo natin is yung, hindi naman yung mga busiest time mo eh. Hindi naman yung may pasok kayo, yung mga spare time mo, yung mga available time mo, 2 to 3 hours per day, na talagang ang focus mo, doon lang sa negosyo, okay na po yun. 'Di ba? Yung small step na yan, magki-create po yan ng big result. Basta tuloy-tuloy talaga. Okay? Ayan. So, ayan. Sabi daw, maganda yung negosyo. 'Di ba? Maganda yung negosyo. Nakakotse po ako nung unang pumasok sa Emerald White. Kung makikita nyo po nung nag-paying kami, no? 'Di ba? Maputi. Nung galing kami sa ibang bansa, maputi, medyo gwapo, alam mo yon. Tapos dito, ba't nagkaganon? Nabatak yung kotse ko. Tapos nagkautang po kami almost or more than 500,000. Kasi syempre, mismanagement, alam mo yun, don't, kumbaga, wag na natin gawin yung mga wrongdoings, no? Yung nagagamit yung products, yung PEs, alam mo yun. Wag na tayong maging kumbaga, wag na tayong gumawa, mag-reinvent ng wheel. Pag na-mismanage mo kasi yung negosyo, ito, advance na po ito, no? Para po sa lahat, no? Kasi ikaw at ikaw lang din ang mahihirapan. Kapag hindi mo nagawa ng tama yung negosyo, unang-una, yung negative mong asawa, yung pamilya mo, hindi na maniniwala sa'yo. So, mas lalo kang mahihirapan. So, ayan po, no, nung hindi ko nagawa ng tama yung negosyo, syempre, kumbaga, roller coaster po yan. Magkakaresulta ka, alam mo yun, tapos mag-stop, di ka kikita ka. 'Di ba? Kumbaga, it's test. Test mo sa atin ni Lord yan. Sabi mo, gusto mong yumaman. Sige nga, tingnan natin. Ito yung mga test mo. Pag nakapasa ka rito, another test naman. 'Di ba? Pero after the test, it's testimony. 'Di ba? So marami talaga mga pagsubok. So yung kotse ko na nabatak, na yung sinabi ko sa mga kababaryo ko, maganda yung negosyo, kumikita ako, tapos nakita nila nabatak yung kotse ko. Ano pong mararamdaman mo? Ano mararamdaman mo na sinabi mo maganda yung negosyo? Syempre ikaw mapapahiya ka. Asan yung kotse ni Mentor Ryan? O kala ko ba maganda yung negosyo? Buti na lang, hindi tayo nag-join. 'Di ba? Diyan na rin po hindi naniwala yung mga leaders, alam mo yung na-attrition. Nagkasabay-sabay. Bibigyan ka kasi ng malaking pagsubok eh. Sige nga, gusto mong yumaman, overcome mo nga ito. Nagigets po. So kung meron pa po rito na hindi pa po nakakaranas ng matinding pagsubok sa negosyo natin, tapos tama na may ginagawa mo, medyo malayo ka pa po. Okay? So yan yung ginawa natin, nabatak yung kotse natin, nagmotor tayo. So ako po kasi mahihain ako eh. So syempre, 'di ba, pagpunta sa office nakakotse ka tapos makikita na nakamotor ka na lang. So parang naglalaban yung isip ko, magtutuloy pa ba ako? Hindi, bata pa naman ako, may skills naman ako, bakit din ako mag-ibang bansa? Alam mo 'yun. Sabi ko, hindi, lahat naman nagsimula kay Emerald Boyd, hindi naman mga mayayaman yan eh, wala namang resulta yun eh. Sige, tuloy ko na lang din to. So ayan, tapos nagpupunta kami sa office no, nagte-training kami. Itong tatlo na to, from Bulacan to office, nakamotor kami eh, bawal sa EDSA po ang tatluan, tama? Talagang risk taker lang po ako eh. Malakas lang din po talaga yung loob ko.
Okay, so kailangan mo lang din tapangan at lakasan yung loob mo. Hindi ka kasi mananalo kapag umayaw ka. It's either, 'di ba, maging successful ka or hindi. Ikaw na mamili. Okay? So, awareness sa mga hindi pa po nakaka-encounter rito ng mas matinding pagsubok sa negosyo natin. Pagpa-banjing-banjing ka pa, nakakangiti ka pa, hindi ka pa problema sa negosyo mo, sa mga leaders mo, 'di ba? Medyo malayo pa. So ngayon pa lang po, gawin na po natin yung negosyo, encounter mo na, 'di ba? Encounter mo na mga pagsubok na 'yan. Hindi po kasi ma-skip 'yan eh. Dadaan at dadaan po talaga 'yan. Okay? Dito po, no, yung dating OFW, mukhang Hagardo Versosa, mukhang Shopee delivery boy. Alam mo yun, mukhang delivery boy eh. Di ba, pag nagpapa-DHL kami, di ba, naka-motor na lang. So, nakakaano talaga, nakaka-disappoint. Pero syempre, wala eh. Ikaw yung lalaban eh. Ikaw yung magpapatunay. Di ba? So, laban lang talaga. Okay? Ayan. Ito po yung lugar namin sa Bulacan, Bulacan, nung nawalan ako ng kotse. Actually, marami pong product sa labas niyan. Hahakutin ko po papasok sa loob. Medyo maputik lang, maputik po talaga. Okay? So, marami tayo mga pinagdaanan. Okay? Ayan. Oh, ito po, no. Sa mga nakaka-encounter ng mga product user, okay? Sa mga nakaka-encounter ng mga product user lang, kagaya po ni Mentor Naomi, kung napakinggan nyo na pong mag-share si Mentor Naomi, diba? Talagang, kung hindi po natin naparamdam, 'di ba? Yung pagmamahal, yung concern, kung hindi niya naramdaman na ay hindi lang pala to negosyo. During pandemic po 'yan, 'di ba? Pandemic 'yan, talagang sumuong po tayo sa ano, sa mga checkpoint para lang po mapuntahan si Mentor Naomi. So ngayon na-feel niya po yung love ng mentor niya. At the same time, every after work niya po, pumupunta yan sa office para kunwari aatin ng training. Aatin pero hindi tinatapos. So ngayon, 'di ba, hinahatid natin siya, kinakausap natin siya hanggang po sa yung user dati na copper package lang. So wag po natin binabaliwala yung mga user, no. 'Di ba? Kasi yung user na yan, possible, baka yun yung maging diamond mo. 'Di ba? Baka yun yung magpasabog ng team mo. Kailangan mo lang kasing iparamdam. Hindi porket unproductive to, hindi to magaling, slow ano to, kumbaga slow learner ito, yung focus natin wala na sa kanila. 'Di ba? Yun nga yung masarap eh, yung nabago mo yung buhay nila, hindi siya magaling. Parang yung mga OFW namin, hindi marunong sa computer, walang alam sa negosyo. Pero dahil sa tsinaga mo, pinaramdam mo na hindi lang to negosyo, naramdaman nila, 'di ba? Kagaya ni Mentor Naomi. So copper package lang po 'yan. Pero po, 'di ba? Ngayon siya po yung may pinakamalaking team under ng generals. Okay? So sa mga product user natin, keep in touch lang po. 'Di ba? Kailangan makabuild tayo ng relationship. Hindi porket copper yan, di-disregard mo na. Hindi porket user lang yan, kamustahin mo. Lagi mo lang kamustahin. Ikaw yung gumawa ng paraan paano siya mapalapit sa'yo. Okay? So marami pa tayong mga user sa team natin na talagang ngayon may mga resulta na. Emerald na, Ruby na, Millionaire Circle na. Kaya nga po sinasabi, no, 95%, 'di ba? Ng part ng IM Worldwide is a product user, 'di ba? Most of na mga nagjo-join kay IM Worldwide is product user. Baka mamaya itong mga participants dito, nagsimula lang yan sa product user. Kukunti lang po talaga yung business kagad yung mindset ng pumasok sa negosyo. So wag mong pagsawaan. Ang kalaban lang naman po natin dito kapag ano ka eh, napagod ka, yung patience mo, 'di ba? Focus ka sa tao mo. Focus tayo sa growth nila. Okay? So ayan mga mentors, no? And even yung asawa ko sa ibang bansa ginagawa din yung negosyo. Mga transaction. Ito yung sabi ko nga, each picture may kwento po yan. So ngayon, yung mga nangyayari po sa inyo, ngayon mga transaction, mga mentorings, attending trainings, i-capture nyo po yan. Kasi magagamit nyo po yan pag nag-share kayo ng journey niya. Even sa pagpe-present sa mga client, ito yung mga pagpapatunay. Kung hindi tayo kunwari, kagaya po namin before, sabi, nung bago kami, mag-picture ka lang sa mga, may mga transaction, sa pera, sa mga products, kasi darating yung time, yung mga payments nila ngayon, yung mga transaction nila ngayon, susunod, ikaw na yan. So parang hindi pa pasok sa kaisipan namin. Totoo ba talagang mangyayari? Pero wala, nangyari po eh. 'Di ba yung mga nakikipagpa-picture lang po kami before,
'Di ba? Talagang nangyari po sa amin. Even po kila Mentor na yun, may kila Mentor John. Kahit yung mga single transaction, LBC, JNT, kahit nagpa-picture ka lang, post mo, i-captured mo. Kasi maganda po yung gamitin sa mga mape-presenta natin. Sabi mo, ako po kasi pag nakita niyo naman ako mag-present dati po, no, sa mga nakakaalam na po, pag nagpe-present po ako, ballpen lang and papel plus yung cellphone lang po. 'Di ba? Pag sinabi mo maganda yung negosyo mo, maganda yung produkto mo, kailangan ipakita mo yung mga transaction mo. Ito Ilang po yung payment? katunayan. Sa pay lang. Apo. Ito po yung mga katunayan na talaga Pwede pong naman, sir. moving. Para saan po itong loan nyo? Ayun. Ayan, pakita mo yung ano, mga transaction mo kahit pa picture lang yan. Kasi yan yung magiging katunayan dun sa magiging kliyente mo na pag sinabi mong maganda yung negosyo at produkto mo. Pakita mo yung mga transaction. 'Di ba? Hindi nila masasabi na scam yan or scam ka. Kasi kung ikaw mismo ang nagpe-present at mukha mo yung nasa picture, isang malaking katunayan na sasabihin ng kliyente mo kahit sa isip lang nila, oh, no, daming transaction nito ah. Ang daming products disposal nito ah. Do kahit sinasama ka lang ng mentor mo magpa-DHL, pumunta sa office, magpa-picture, capture mo yan. I-save mo yan. Okay? So, yung po yung ginawa natin before, even yung asawa ko po, no? Ay, minamaximize po talaga namin. Okay, maximize lang po natin mga mentors. Even one box, mga single transaction, yung mga dinideliver po natin, i-ano po natin yan. I-call up natin, i-save natin. Ayan po, no? Yung talagang nung natuto tayo mag-present, di ba nakakapag-close deal po tayo ng mga executive, especially mga G package po. Kami rin po yung mga isa sa mga una na talagang nag nagpasabog ba yan or something. Talagang napakarami po namin mga Gs before. Okay? So, kung ikaw hindi ka pa nakakapag-close deal ng mga executive ngayon, 'di ba? Tuloy mo lang kung copper package pa 'yan. Even po mga user lang, no? I-present pa rin po natin yung negosyo. It's up to us kung paano po natin i-deliver. Kahit sabihin po nilang product user lang ako. Okay lang po yan, ate. As of now, product user ka po, okay lang po yan. Nagumamit ka lang po ng products, baka discount ka lang. Pero okay lang po ba? I-present ko lang po sa inyo kahit saglit yung mga ways of earnings natin. Pakinggan nyo lang po. Wala naman po itong ano, no, commitment. Siyempre, mahihiya naman yun na hindi pakinggan. Kasi nga, napresentan mo na interested sa products eh. Pero kapag ayaw talaga, wag mo nang pilitin. Pero kapag alam mo na po pwede naman, able naman, capable naman, willing naman makinig, presentan natin. Pa-present mo sa mentor mo, pa-share ka, di ba? Ang importante, alam nila. Kasi in the end of the day, sasabihin niya, may mga senaryo kasi na, hindi kasi sinabi sa akin na mentor ko, may mga ganito palang kita, hindi mo kasi in-explain sa akin dati. Sabi mo lang, discounted price eh. Eh kasi ngayon lang yung focus mo. So, dahil sa wala silang alam, tayo yung mag-open up. Aside po sa lifetime discount po na makukuha nyo, ito pa po yung mga other benefits po na makukuha nyo sa negosyo natin. 'Di ba? Ikaw yung mag-initiate, ikaw yung mag-emphasize. Okay? Makikinig naman 'yan. So kahit mga user, push po natin na mapresentan. Okay? Para at least meron silang idea. Tapos kakamustahin po natin. Continuous po yung pangangamusta doon sa mga product user natin, doon sa mga clients natin. Tapos tips din sa mga kung gusto po nating mga makakuha ng mga executive package. Unang-una, okay, dapat po alam po natin yung computation. Klaro naman po, clear naman ako, no? Ako po kasi pag tawag dito, pag nagpe-present po sa mga international, ito po, i-share ko lang saglit, no? Balik ako dito. Pag nag-share ako sa international, kunwari po, G package, no, 198,800 pesos. Kumbaga, pag titingnan mo doon sa presyo, mahal. Okay, mahal po siya. Pero kapag kukumputin mo sa kanila, 'di ba? Maiisip nila na maliit lang. Parang ganito po. Pag sinabing 198,800 pesos, masasabi ang laki naman 'yan. Pero kailangan marami ka pa rin mga realization, no? Kung sa isang negosyo na magtatayo ka na may malaking kitaan, ang 198 mo ba malaki o maliit? Sasabihin nila malaki. Pero come to think of it, no. 'Di ba? Come to think of it, 'di ba? Meron po mga negosyo na naglalabas ng more than 500,000 and up na talagang masasabi mo na malaki yung investment pero yung return of investment matagal or maliit. Okay, pero sa negosyo natin, nalabas ka lang ng 198,800 pesos, tapos meron free na 50 boxes. So kukumpita mo sila. Ito, sample lang sa mga international, especially US, Canada, ewan ko lang kung narinig nyo na to, no? So meron 250 boxes.
times, tapos sinasabi pa nila malaki yung shipping fee kasi kung compute mo 198,800 pesos. So ilalagay sa box 7 o box 8, around 20,000 parang ganon. So magkano papatak nun? Okay, magkano papatak nun? So pag kinumpit mo sa kanila to, 250 boxes times 28 US dollar, teka lang, ang 28 US dollar, and 250 times 28, lalabas po na 7,000. Tama po ba? 7,000 US dollar. Tapos kung ita-times natin sa 58 or 57 pesos na palitan, times 57, lalabas po siyang 399,000. So once na na-dispose mo yung products, 250, kasi ang endpoint niya talagang madidispose mo yan. It's either in a month, less than a month, or even in a year. Pero ang pinaka-endpoint niyan, mababalik po talaga yung punan once na-dispose mo. Ang babalik po sa inyo, 399,000. Magkano lang po yung nilabas nyo? Minus po natin yung 198,800 pesos na nilabas mo. Meron ka po pong malinaw nakita na 200,000 pesos to 200,000 pesos 200. Okay? Sama na po natin. Include na po natin yung shipping fee nyo na 20,000. So meron pa po kayong malinaw na 180,200 po nakita. So alin po yung mas malaki? Yung nilabas nyo po o yung bumalik? Di ba? Ang tinitingnan kasi nila yung amount na 198,800 pesos. Pero pag pina-visualize mo sa kanila na pag naubos yung 250 boxes, ito yung pinaka kikitain nila 180,000. Plus pwede mo pang sabihin na, tingnan nyo po pag naubos nyo po yung 250 boxes na yan, meron pong mga clients dyan na masasatisfied sa products. Merong magre-repurchase, meron pong magme-member. Okay, tapos saka may explain yung kitaan. So dito, product disposal pa lang, ito na po kagad yung kita mo. What more kung gagawin nyo pa yung negosyo? Pwede nyo pong computan kung sinasabi nilang malaki yung G package. Even meron pa daw shipping fee, computan po natin. Conversion lang po yan. Gets po? Okay. Ano ba tayo? Ayan. So ayan po, basta ano nyo lang po mga mentors, no? Tama nyo po yung mga leaders nyo, di ba? Turuan nyo po. Ayan yung mga transaction natin. Mga pagpapatunay lang po. Ayan, mga OFW, babad po kayo dyan. Di ba sabi nila, malaki ang market sa OFW, no? Pogi ko po dito mga mentors, no? Mukha, mukha po bang negosyante yan? Di ba? Ayan, wala. Ayan. Ayan na po yung moment na nag-ads po kami. Okay? Kami rin po yung mga isa sa mga una nag-ads. Una po yung Spartan. Okay, una po yung Spartan, nila Mentor Team. Pangalawa po kami kasi inaral, IT po yung asawa ko, inaral, nasunugan po kami ng mga ng funds dyan, bago po natuto, bago po nakuha yung tamang timpla. Diba? Kaya po lumaki din yung international ni Mentor na Yomi because of Facebook ads. Diba? May mga, kumbaga yung mga OFW na yan, dahil sa nakuha sila sa ads at dahil sa nag-ads kami, nasabi rin namin sa kanila na mag-ads kayo para lumaki rin yung international nyo. So ngayon, malaki yung US and Canada namin. Ang makagandahan po niyan, 'di ba? Lahat po sila nag-ads. Kaya po more on OFW po yung nakukuha namin na which is potential din po. Okay? So kung wala pa pong pang-ads, okay lang din po 'yan, pero as much as possible kung gusto po natin talaga makakuha ng mga potential na mga kliyente at mga higher package, isa rin po ang international sa magpapasabog po at makakapagpalaki po ng team natin. Pero wag po nating kumbaga isa sa ibabaliwala yung mga local po. Even po yung mga copper package. Okay? So ayan po. Ito hindi na po to updated, no? So talagang ah, magkakaroon ng resulta. Ito po si Mentor Sheila during the time na ang deal po kasi namin ni Mentor Sheila, kailangan kumita kami ng malaki plus magkaroon kami ng team then passive income bago siya umuwi. So 2021 talagang pinukpok natin, talagang tinrabaho natin yung kulang ka sa tulog dahil tokan ng tok, di ba, idlip ka lang. Nung nag-ads kami, idlip lang, konting idlip lang, tok agad, even yung mga leaders mo nagpapatok sa'yo, di ba? Mapupuyat ka talaga, mapapagod ka, malilipasan ka ng gutom. Ganun kasi pag nagbi-build Pag nakafocus ka talaga, talagang mapapagod ka. Talagang mahihirapan ka. Okay? Hanggang sa napauwi natin si Mentor Sheila. Tapos, syempre, kung meron kayong kakopol at gusto nyong makuha, di ba, kunwari negative yung asawa mo, yung kapatid mo, o na meron kayong account na couple, di ba, talagang create ka ng result kasi two is better than one. Okay?
Mas masarap pumataw kasi naging advantage namin ni Mentor Sheila, no? So, every time na busy ako, nagda-drive o may iba akong ginagawa, di ba? Merong gumagawa ng negosyo ko kasi naka-hands-on siya. Iba pa rin po talaga pag full-time, di ba? Versus sa part-time. Okay? Iba pa rin po talaga yung advantages ng full-time. Okay? So, kung meron kayong mga negative na asawa, mga hindi paniniwala, mga relatives, di ba? Talagang pakita at patunayan yung merong resulta para makuha nyo rin sila. Marami naman pong kwentong ganyan. So, kung meron kang ganyang situation, patunayan mo. Okay? So, Emerald po kami as of now. And of course, ito po yung mga, yung nakita nyo po dati nagmumotor, yung parang mga tambay lang, di ba? Parang walang pupuntahan. Ito po, nakakreate po tayo ng mga, tawag dito, mga rank up, mga executive rank up, no? As of now po, meron kaming isang diamond, 5 emerald, 14 rubies. Meron din po kaming, meron pa po itong plus 5 na sappers po, this 2025. Diba? 64 sappers. So, kung mag-isa ka ngayon, wala ka pa mga rank up. So, kailangan, diba, i-mindset mo na talagang mag-rank up ka kasi rank up is the key. Rank up business tayo. So, try to imagine, no, yung dating ikaw lang mag-isa na nahihirapan, pero ngayon may mga kakampi ka na. Diba? May mga katulong ka na. Okay? So, kung ikaw ngayon, i-goal mo dumami ka. Okay? Kailangan palakihin mo yung grupo mo na magsisimula sa'yo. Okay? Ayan, konti na lang po. 7 million na rin po yung earnings natin, mga mentors. Siguro po mga 5 pesos na lang. Ayan, and marami na rin po tayong mga millionaire circle. 25, hindi po ito updated. Noong 2024 pa po ito, marami na rin po tayong mga millionaires. Tingnan mo, wag mong tingnan yung ikaw ngayon, yung status mo ngayon. Tingnan mo kung ano ka, ano yung mangyayari sa'yo after 2 to 3 years. 3 to 5 years. 'Di ba? Tingnan mo kung ano yung possible na mangyari sa'yo kapag nagpatuloy ka. 'Di ba? So, meron kaming 25 millionaires hindi updated. Nakuha din po namin yung free core. Okay? And of course, yung dating user lang, dating copper package lang, ngayon diamond. Ang dami na pong mga nakuha mga travel incentive, nakakuha din po ng free core. Okay? So, yung car achievers po namin, 17 dati plus 4 po ngayong 2025, one sports car. 17 po ng 2024, may plus 4 po ngayon. So talagang ano eh, mag-grow yung business. Once na nag-grow ka, pinast it forward mo sa mga leaders mo, kung anong alam mo, kung anong kaya mo, kung ano yung meron ka, possible talagang lalaki yung grupo. Okay, nakakuha tayo ng MacBook. Ito yung mga dating, nung nagsisimula ako, akala ko mga binobola lang ako sa training. Sabi daw, kung nangyari sa amin, mangyayari din sa inyo. Eh syempre, hindi pa naman pasok sa kaisipan ko. Newbie lang ako sa ganitong negosyo. Wala akong idea about selling. Mahihain ako. Ayoko ng networking. Pero sabi nila, yung mga nangyari daw sa mga mentors, mangyayari sa'yo. Pero syempre, hindi pa pasok sa psychological wallet mo, even the amount, even the mga incentive na yan. Pero darating talaga yung time. 'Di ba? Darating at darating yung time. Basta ilaban mo lang. Basta kailangan focus ka sa goal mo. Ang goal, hanggat di mo nakukuha, huwag mong titigilan. Pero hanggat di mo tinitigilan, makukuha at makukuha mo yan. Okay? Para lang ang tayo, nag-aaral tayo dito, kailangan, ano lang, kumbaga kung elementary ka ngayon, kailangan dumating sa point na, diba, mag-high school ka, mag-college ka, baka graduate ka. So, ganun din sa negosyo natin. Kung distributor ka ngayon, goal mo na mag-Sapphire ka, mag-Ruby, mag-Emerald, alam mo yan, mahit yung mga travel na yan. Yung binibigay ni Emerald Way ng mga pa-incentive na yan, it's for everyone. Hindi lang po yun sa mga piling tao, hindi lang para rin sa mga magagaling. Hindi yan para sa mga grupo lang. 'Di ba? It's for everyone. It's all for us. Pero kailangan maano mo yan. Maramdaman mo yon. Kasi i-workout mo eh. 'Di ba? Lahat naman nagsimula lang sa isa. Lahat nagsimula sa hindi magaling. Lahat nagsimula sa walang alam. Pero in the end of the day, along the journey, when you love and enjoy the process, talagang darating sa point, di ba? Yung ikaw ngayon na mag-isa at nagmumroblema, darating sa point, magkakaroon ka ng malaking grupo at malaking resulta. Ayan. So yung Amanpulo, napuntahan natin. Sa Japan, nakapunta rin po tayo. 3 lang po kami nakahit ng nila mentor na Yogi. Yung experience po kasi yung priceless, yung hindi mababayaran yung kwento ba? Diba? So yun yung priceless, diba? And sa Korea naman po, ayan no. So dati 3, nung sa Amanpulo ako mag-isa, sa Japan 3 kami. Dito po medyo marami na rin po kami nakahit no. So kailangan hindi lang ikaw yung magaling. Dapat nga may mas magagaling ka pang mga leaders eh.
'Di ba? Pero kailangan masipag ka. Ang pinakapuhunan dito dapat masipag ka kasi daig ng masipag ang magaling. Baliwala ang galing kung hindi ka masipag, kung tatamad-tamad ka. Okay? Laban lang mga mentors. Even wala kang pera ngayon, wala ka pang income ngayon, nasa a hopeless situation ka ngayon, 'di ba? Kumbaga, kapag hindi ka pa between life and death, malaki pa yung chance, 'di ba? Siguro iniisip natin tayo na yung mga bakit ito yung binigay sa ating problema, bakit ito yung mga utang natin. 'Di ba? Ano ba yung mga worst na pinagdadaanan mo? Kala mo ikaw na may pinakamabigat na problema, pero kung i-compare natin 'yan sa mga tao na mas may mahigit pang problema sa atin na nagbabattle na between life and death, yun yung mas critical. Example, parang si Mentor Naomi, 'di ba? Between life and death because kasi meron siyang health issue, 'di ba? Sabi nga, di baling mawala ka ng pera, wag lang health. Kasi ang health hindi nabibili. Ang utang nababayaran. 'Di ba? Come to think it, come to think of it mga mentor, lahat ng problema po may solusyon at na ano po yan, natatapos po yan. Mag-isip po kayo ng pinakamatinding problema na dumaan sa inyong buhay. Isipin niyo po kung ano pa yung pinaka-worst at pinakamatinding problema na dumaan sa inyong buhay. Question, na-overcome niyo po ba? Oo naman. Di ba? Kaya nga nandito tayo ngayon eh. Pinaka-worst na situation sa buhay mo na nangyari. Na-overcome po ba? Na-overcome. Di ba? Kasi lahat po talaga may solusyon. Okay? So kung ano may pinagdadaanan mo ngayon, di ba? Kumbaga, ano ba lang, i-workout mo, i-overcome mo, enjoy mo lang. Si Lord na bahala. Kumbaga, give natin yung best natin, then God will do the rest. Okay? Ayan. So masarap po talaga mga mentors, no? Kasi ito yung mga hindi nababayaran. So nung 2020 po namin, ang sales po ng team namin 6.8 million, ng 2021 36 million, 'di ba? Nung 2022 45 million, and then ng 2023 85 million. So lumalaki po talaga, 'di ba? Habang lumalaki yung sales, lumalaki yung grupo, dumadami yung tao. Okay, yun yung masarap. Alam naman po natin yan, no? Yung 100% pag per share mo, 100% sa'yo muna, effort mo muna. 'Di ba? Second to third year mo, 'di ba, nagiging 50% na lang kasi may mga leaders ka na. Lahat ng nagsisimula, effort mo muna. Pero darating yung time na kapag tumagal ka na sa business, 'di ba? Nakapag-build ka na, yung effort mo parang si Mentor Me, para yung mga top mentors natin, 0% pero 100% yung income. Yun yung masarap tingnan. Yun yung i-look forward natin. 'Di ba? Kasi pwedeng mangyari sa atin lahat yun. Sobrang posible. Okay? So ayan po, last year, 'di ba? So ito po no, yung top 1 sa Unilevel plus sa top movers ng Blast. So talagang alam mo 'yon, yung dati top 40 ka lang, 'di ba? Nando ka sa uling baitang, alam mo 'yon. Sobrang sarap lang din talaga no. Na talagang kapag tinodo mo, kapag inilaban mo, kapag hindi komento, wag ka na komento, wag ka na mag-on and off. Tuloy-tuloy mo lang kahit nahihirapan ka. As long as nahihirapan ka, mas masarap yung kwento, mas malaki yung resulta. Okay? So, top 1 po tayo, Unilevel and top movers. And of course, ito, no, yung mga challenges, building trust, even sa mga clients natin, sa mga leaders natin. So, paano tayo makakapag-build ng trust? So, kailangan magkaroon ng relationship business, kumbaga, long-term relationship, kamustahan, alam mo yan. So, ayan, rejection handling, di ba? It's either panghinaan ka o panlakasan ka. Ako po kasi nagiging lakas ko yung yung rejection eh. Ni-reject mo ko ngayon na, sige, hindi ka naniwala sa akin na, sige, darating yung time, maniniwala ka rin sa akin. Alam mo yun? O sabi mo sa sarili mo, di ba? It's either dalawang option, panghinaan or maging lakas mo. It's either negative or positive yung dumapo sa'yo. It's up to you. Ayan, effective communication, di ba, sa mga leaders, di ba, kung paano sila mapa-oo, paano mapasunod. Kapag na-build yung trust, di ba, kapag na-build yung relationship, yung trust, it will follow. Okay? Training and development, very important din. Ayan, time management. Diyan pa tayong karamihan, di ba? Diyan tayo lahat nadadali. So, ayun yung mga challenges natin. Goal setting, may mga nag-goals kung bakit di na-hit. Kasi sa una lang magaling, sa una lang excited. Pero kapag nahirapan na, kapag parang imposible na, hindi na tinutuloy. Di ba? Next month mindset. So, kapag sinimulan po natin ang pag-hit ng mga kahit anong incentive, even the rank up, simulan mo and tapusin mo. Marami nagpatunay and even po kami dumaan po sa ganyan. No? Yung parang imposible na, ilang days na lang,
'Di ba? Ang laki pa ng kulang ng RQB, pero walang imposible sa Panginoon eh. Kapag nakita kasi ni Lord na talagang ready ka na, gustong-gusto mo, inilaban mo, napuyat ka, napagod ka, na-prospect ka, ginawa mo yung best. 'Di ba? Hindi imposible sa kanya na ibigay sa yung result ang gusto mo. Sa mga nag-goal setting diyan, wag lang dapat sa una, wag lang every first week of the month nag-goal setting, first day of the month, 'di ba? Ilaban po natin, walang iba na laban yan kundi ikaw, 'di ba? Para maniwala sa yung mga leaders mo, patunayan po natin. Okay? Adapting to change, ayan, kung ano man po yung kailangan i-adapt sa negosyo natin na hindi mo pa na-adapt, kailangan po nating mag-change talaga. Yung culture ni Emerald, di ba? Yung pagiging network marketer, di ba? Dapat proud and loud ka, okay? Creating support network, ayan, sa mga leaders natin, kailangan always din tayo nakasupport. Di ba? Hindi lang para sa mga magagaling, even sa mga slow learner, even sa mga makukulit, sa mga acne, sa mga may mga attitude problem, 'di ba? Kailangan always tayo naka-embrace sa kanila. Ito kasi yun mga mentors, no? Pag binigay natin yung best natin para sa kanila, alam mo, in-all out mo, binigay mo yung sarili mo, yung time mo, 'di ba? Bahala na sila kung ano sabihin na sa'yo kasi hindi naman lahat mapiplease mo. Pero ikaw dapat, kampante ka at alam mo sa loob mo, hindi mo sila pinabayaan. Yun lang naman yun. Ang hirap kasi nung umaakit ka ng stage, walang pumapalakpak, may nagbubulungan. Kaya lang naman nagka-resulta yan kasi ganito. Yung mentor namin, ganyan. 'Di ba? Yun yung maririnig mo kapag hindi mo sila na-embrace. 'Di ba? Hindi ka nakapag-build ng relationship. Iba rin yung umakyat ka ng stage, lahat nagpalakpakan, nag-iyakan pa dahil binigay mo yung best mo, dahil deserve mo yung resultang meron ka ngayon. Okay? Nagigets po mga mentors and leveraging technology, maximize po natin ads, TikTok, yung mga groups na yan. Ayan, staying positive, 'di ba? Staying positive. Normal na maging negative, pero mas masarap sa akin yung positive. Negative, twist natin sa positivity, 'di ba? Everything na nangyayari sa atin, pangit man yan, kumbaga meron niyang reason and lesson after. 'Di ba? Bakit nangyari to? For example, bakit nangyari sa amin yun? Sa una, madidisappoint ka. Parang may sisisihin ka, matatakot ka, magkukwit ka. Pero wala eh, kasalanan mo eh. Negosyo mo, hawak mo, resulta mo, gawa mo. 'Di ba? Imbis na sa kanya may negativities, 'di ba? Gawin mo lang positive. Even sa mga leaders mo na nag-open up sa ng mga negatives, mga problems, ikaw yung mentor, ikaw yung advisor, ikaw yung mag-a-advise, 'di ba? Ikaw yung nauna, ikaw yung naka-encounter ng unang mga pagsubok, 'di ba? So, mas maganda i-turn natin into positivity. Okay? Ito, daanan ko na lang din, no? So, marami tayong mga ways of marketing strategies, even offline and online. Pero mas marami tayong offline. Ito na yung pinagbawal ng kumpanya, no? Kasi ginawa ko to before, yung pharmacy talagang dito sa Davao area. Even kahit sa ang merong pharmacy, talagang sinuong namin yan. Pero ayun, di ba? Nagkaroon ng ng memo ang company na bawal na maglagay sa mga pharmacy. So ginawa natin yan. So what I mean to say is, maraming mga marketing ways. Hindi ka mauubusan ng kliyente, hindi ka mauubusan ng kausap. Basta sipagan mo lang. Paglabas mo sa bahay, may kliyente dyan. Pag nagpagas ka, di ba? Kunwari, nagpagas ka, bumili ka sa 7-Eleven, kumain ka sa isang karinderya, bumili ka sa isang tindahan. Yung authority nasa iyo kasi ikaw yung di ba? Ikaw yung bumili. So ano ba naman kung operan mo ng flyers? Dapat always meron kang flyers. Dapat always mong dala yung negosyo mo wherever you go. Dapat di ka na mahiya. Okay? So Amazing hindi morning, imposible Kapag na pharmacy, maubusan man ng drugs. kliyente. Meron talaga. Ayan. Sipag lang ang punan aside doon sa time and package na nilabas mo, sipag lang. Kasi pag hindi ka masipag, it will follow. Pag hindi ka masipag, hindi ka atin ng training, hindi ka magpo-post, kung hindi ka masipag. Pero kapag masipag ka, mas lalo kang gagaling. So sipagan lang po natin. Labanan po natin yung katamaran. Yun naman po yung mga sakit yung katamaran, pagiging acne. Diba? So yan, talagang even sa mga SM, basta sa mga SM, nagpa-flyering kami dyan, patago sa mga guard sa hospital, sa sa park, sa kalsada. Talagang nililibot po namin yan. Kaya hindi maubusan ng kliyente. It's up to you. Diba? So maximize po natin. Ayan. Business expansion, sabi ko nga po, isa po kami ni Mentor Sheila, ang naunang mag-business expansion po talaga. Sobrang sarap, yung experience, yung learnings, di ba? Yung, alam mo yun, marami kang matututunan eh. Pero sobrang risk din naman. Kasi sa iba't ibang lugar, almost
Luzon, Visayas, Mindanao, narating na po namin yan, di ba? Mga Zamboanga, alam mo yun, Misamis, lahat po, Cagayan, ang dami na po namin narating because of business expansion. So kung may mga leaders kayo na may mga kakilala abroad man yan or even sa ibang probinsya, mga OFW, try to kumbaga convince them na baka pa pwede natin babaan yung lugar nyo. Example, this coming June 9 to 16, nasa Palawan kami. Diba? Dahil may OFW kaming uuwi, galing US. Ang sarap kasi, alam mo yun, sobrang sarap mag-I am road ride. Sobrang sarap. Alam mo yan? Diba? Mahirap na masarap. Okay? So, ayun, talagang expose mo yung sarili mo. Expose mo sa tao. Kailangan mong gumaling. Lahat naman po ng mga high speed, yung mga magagaling, yung mga makakapalang mukha, no? Di ba? Talagang, alam mo yun, along the way, along your journey, along your experience, dun ka gagaling, dun ka matututo eh. Di ba? Ayan. So marami po talaga tayong mga na-encounter ng mga tao. Marami tayong natulungan mga tao doon. Okay? So ayan, captured and save nyo kasi magagamit yan. Example yan ng mga taong kinakausap nyo kapag meron kayong penusentan. Ito yung mga example ng mga taong kinakausap ko para at least makita nyo yung legalities mo. Yung pagiging mo, kumbaga legit distributor mo. Kasi ikaw yan eh. Ito yung mga kinakausap mo, 'di ba? Ito yung mga transaction mo, 'di ba? Ito yung mga hinahandle mo, 'di ba? Ito yung grupo mo. So, ang goal natin matanggal yung negativity sa taong kausap natin. Kailangan yung mga question mark sa isip nila, hindi pa man din nila tinatanong, nasasagot mo na dahil 'di ba? True kumbaga, yung pinapakita mo, yung ini-explain mo sa kanila. So ngayon, maaalis yung mga, ay, okay, digito. Okay. Okay. Di ba? Alam mo yun, kailangan ang laging sagot ng isip nila okay. Kasi maraming question mark yan eh. What if? Baka naman. Alam mo yun. Di ba? Yun yung erase natin. Ano nyo po yan, experience nyo po yan, ma-analyze nyo po yan once na talagang ibinabad nyo yung sarili nyo sa negosyo. Okay? Ayan, confronting hurdles and leveraging learning for enhanced new goals and excellence. Ayan, yung di ba, yung pag-face sa mga challenges natin, 'di ba? Yung mga natutunan natin magagamit po talaga natin yung mga mentors, 'di ba? So talagang lang, pag sinabing journey, it's a long process. So kung bago ka pa lang ngayon, 1 taon, 2 taon, bago pa lang po 'yan, 'di ba? So kailangan ikaw mismo alam mo na talagang totally knowledgeable ka na. Well equipped ka na. Prepared ka na. Deserve mo na. So wag ka lang mainip, yung shower of blessings ibibigay po talaga 'yan. 'Di ba? Si Lord patas po 'yan magbigay ng blessing sa mga taong deserving. 'Di ba? Pag hindi ka na inep, for sure pwede kang manalo. Okay, pwede tayong manalo. Ayan, saying yes to your mentor is saying yes to your growth. Every lesson is step towards your future. So, gets naman po natin yung mga mentors, no? Sa mga hindi mga yes mentor attitude yan, nakakatuwa nga po kayo kasi lahat kayo open cam kanina, nakita ko, no? So, kasi siyempre, maganda yung puno eh. Magaling yung puno. Sila mentor Aaron, mentor Mark, no? So, ganun din, Coach Mike, wala kang ganun din yung bunga. Kung ano yung puno, yun yung bunga. Meron yung mga iba, meron lang mga ibang mga nabubulok, alam mo yun. Pero, di ba, majority talagang kailangan masimulan ng tama, maayos at maganda. Di ba, yung grupo. Di ba? Set of standard ka. Okay? Yes, mentor attitude. Dapat wala nang acne dyan, even mas magaling ka sa mentor mo, even mas may alam ka sa mentor mo, even mas meron kang finance sa mentor mo, mas mayaman ka. Wala eh, nauna yan. Mentor mo yan. Okay? So be grateful kasi kung hindi sa mentor natin, wala tayo sa negosyo natin, which is, di ba, na possible pwedeng mabago yung buhay natin at makapagbago ng buhay ng mga ibang tao. And every lesson is step towards your future. Okay? Panghawakan po natin yan. Kung gusto mong kumita ng milyon, dapat yung knowledge at hataw mo pang milyon. So ask yourself, mga hindi pa kumikita ng milyon, di ba? Yung knowledge, hataw, and mindset ba natin pang milyon na? So kayo po yung mga kasagot yan, mga mentors. And ayun lang po. Maraming salamat. Thank you so much, Mentor Diyos. And hopefully, meron po kayong natutunan kahit paano na i-apply po natin ng tuloy-tuloy sa negosyo natin. So yun lang po. Maraming salamat. And this is Mentor Ryan. To God be the glory. So much po, Mentor Ryan, sa mga learnings na i-share niyo po sa amin at sa mga journey niyo po. So, ayan, kailangan talaga mga mentors, ano lang tayo, trust the process. So, ay sa time na lahat, ine-negative tayo,
iiyak tayo, aawayin tayo ng mga leaders natin, pero still, kailangan mag-stay po tayo, kailangan patuloy po tayo. So, ayan, thank you so much po, Mentor Ryan. Wait lang. Okay, Mentor Ryan, pwede po bang makahingi pa po ng konting time sa inyo para makapagtanong po kami? Okay lang Sure po. po. Opo. Thank you po. So, una po muna ako, Mentor Ryan. So, nag-ano po ako ng tanong ko dito. So, ayan. Iba-iba po ba yung ginagamit niyo pong slides kapag depende po sa tao? Kunyari, nagpe-present po kayo sa international, ganyan. Iba-iba po bang slides yung ginagamit niyo po? Wait lang. Tumba ako. Hello? Oh, hindi. Pare-parehas lang. Kung ano yung nagkakaiba lang yung bagsakan ko, depende doon sa taong kakausapin ko. Pero yung slide pare-parehas lang. Cellphone lang talaga gamit ko. Pinapakita ko yung resulta, yung transaction, yung result ko, kung kailan ako nag-join. Tapos may closing tips pa yan. 'Di ba? Pag OFW kausap ko, alam ko yung account ng mga OFW business partners ko, na which is pinapakita ako sa kanila kasi ang isipin ng OFW ko sobrang busy ako eh. Papakita ako sa kanila yung account ng OFW ko na kumita ng milyon. Papakita ko yung account, papakita ko yung Facebook, ito po si Tita Janet, taga-Canada po ito. Pag taga-Canada siya, papakita ko yung account Tita Janet. Para yung mirroring, di ba? Yung parang iniisip niya, posible yan kasi full-time kayo, nasa Pilipinas kayo. Yan yung nagiging mindset ng mga clients natin, di ba? Pero pag may pinakita kang katunayan na nagawa ng isang OFW, magiging challenge sa kanila yan. Talaga kaya niya? For sure, kaya ko din. Lalo na kung kumita ng milyon yan. Naka-maximize sa mga unlimited bonuses yan. Di ba? So pare-parehas ng slide, nagkakaiba lang ng bagsakan, depende sa taong kausap mo. Wala, ayun lang. Tapos ang presentation ko lang, very commission, sales match, DB5, just for you. Tapos Unilevel, yun lang. Ganun lang siya. Paulit-ulit lang. Tapos computation. Nag-gets nyo yung computation? Pag sinabi nilang malaki yung amount, di ba? Kailangan marami tayong baong mga realization na talagang makakapukaw sa kanila. Yung laging sagot na, oo nga, 200,000, basically, pag sinasabi nila yan, oo, malaki. Malaki yung amount. Kung sa amount titingnan. Pero kasi ang ginagawa ko, pag pinakita ko yung account ko, ito po ako nag-join 2017. So ito na po yung income ko. Pero ang nilabas ko po G package. So ngayon, kahit hindi pa siya sumasagot sa isip niya, may wow factor na rin eh. Nung pinakita mo ikaw before, na ikaw ngayon, even yung mga result mo, yung mga kakonting result mo, may wow factor na doon. Meron ng ano doon, alam mo yun? May encourage na yun eh. Tapos papakita mo pa ng mga katunayan, tapos kukomputan mo, papakita mo yung mga ways of earnings natin, kahit yung short term lang. So in that way, talagang ma-open up sila. Alam mo yun, mawawala yung mga negative thoughts nila. So kailangan magaling tayo sa realization. Kailangan talagang mag-aaga sa yung kliyente mo, mapapatawa mo. Yung mararamdaman mo na at least at komportable na kayo kausap mo. Alam naman po natin yan pag nagpe-present tayo, parang hindi maganda yung presentation ko. Parang hindi ko nakuha yung loob ng client ko. Kailangan maging at ease ka sa kanya at maging at ease ka sa kanila. Mararamdaman mo yan, yung mutual niya. So chika-chika, dapat yung tono ng boses natin, hindi monotone. Dapat excited, alam mo yan kasi yung excitement o nakakasa, 'di ba? Hello tita, kamusta? 'Di ba? Talaga po, mga ganyan ano. Meron bang may tono ba? 'Di ba? Ganun siya. Ayun. Po, Mentor Ryan. So, ayan mga mentors. Sulitin na po natin yung time ni Mentor Ryan. Kaya kung sino tanong, this is the time, mga mentors. Pwede po kayo mag-mute, mga mentors, kung meron po kayong mga tanong. Amazing morning po. Ako po may question po, Mentor Ryan. Question ko po, ano po yung top one na dapat ginagawa po ng isang leader? Yan, kapag may mga downlines na po siya or leaders na. Ano yung top 1 na ginagawa? Yes po, top one po na dapat ginagawa ng isang leader po. Sa mga nasasakupan niya. Ano ba? Tama ba? Tama. Sorry. Ano yung ginagawa? Kunwari, ano yung ginagawa ko sa mga leaders ko? Parang ganun. Ano yung dapat gawin? Yes po, yes po. Oh, syempre, kailangan turuan natin. Kailangan magkaroon tayo ng sistema.
Kagaya nito, 'di ba? Kailangan um, makuha mo yung time nila. Meron kasing Zoom training. Okay, meron tayong ginagawang sistema na which is Zoom training. Meron din personal training, personal approach. Sa mga leaders na papasok sa atin, alam mo kung sino yung potential, alam mo yung product user, 'di ba? Alam mo yung gagawin yung negosyo. So, PPM mo sila. Siyempre, ikaw yung kukonect. Kasi after nito, hindi naman lahat nakakausap mo. Meron kasing potential na kapag mas binabaan mo, mas magiging mabilis yung progress nila. Meron mga product user na long-term yung mindset, di ba? Kumbaga talagang discounted price lang. So, yun nga, kailangan mo makuha yung time nila. Paano mo gagawin yun? Aside dun sa sistema na ginagawa mo sa pagtuturo sa kanila. Di ba? So, para sa akin, kung bakit nakuha ko rin si mentor na Yomi at yung ibang mga leaders, mga OFW, kasi nag-build ako ng relationship. Kasi syempre, lahat naman tayo pumasok rito, ang mindset natin, hindi naman kagad negosyo. Nakita natin yung magandang opportunity. Pero hindi mo naman kagad instantly makukuha yun. Diba? So, building relationship talaga. Yun yung kailangan gawin. Iba naman kasi, meron naman pumapasok business-minded. Di pag-usapan yung negosyo, magbigay ka ng plano, diba? Turuan mo mag-IBP, turuan mo mag-post. Kailangan mo kasi i-check yung mga, teka lang, wait lang, kagaya ko, chinecheck ko. Hindi nagpo-post to kamusta? Hindi active to dyan sa GC Di ba, alam mo yun? Kumbaga, pag nakita kasi nila na ginagawa mo, ikaw mismo yung nagiging, nagiging salamin sa kanila. Kumbaga, mahihiya yan eh. Ang pangit naman, ikaw sobrang sipag mo. Lahat ginagawa mo, even may resulta. Sabi nga, yung may mga resulta nga, ginagawa pa yung best nila. Tayo pa kayang wala. Di ba? Kaya yung mga leaders ko, pag kinamusta ko, medyo, meron ng, ano bang mali kong nagawa? Ano ba yung may pag-uusapan kami nito. So check nyo yung mga leaders nyo, lalo na kung nagsisimula pa lang kayo at iilan pala yung mga leaders. Kasi mabibilang mo pa yan, maiisa-isa mo pa yan. Diba? May isa-isa mo pa yan. Check mo, nagpo-post ba sila, active ba sila sa GC. Yung simpleng ginagawa natin sa negosyo natin, yung pag-amazing morning, kala natin it doesn't matter, pero it really helps and it really matters talaga. Ako po ang GC ko, nasa 60 plus. Nasa 60 plus po ang GC ko. Opo. Pero I make it sure na talaga nakakapag-amazing morning ako doon, nakakapagbigay ng motivation, alam mo yun. Kasi practice mo yun eh. Ikaw yun, negosyo mo yun. Huwag mong imayin yung iba hindi ginagawa. Itong mga lokon to hindi ginagawa, hindi sila makaka-build. Ikaw kasi yun eh. So build mo na yung sarili mo, gaining more knowledge. Kung ano yung alam mo, ituro mo. Diba? Pero pinaka-best way talaga, building relationship. Hindi mo makukuha yung time and commitment nila kung hindi sila fully trusted sa'yo. Kapag hindi komportable at palagay at nakuha mo yung loob ng mga kliyente mo kasi, hindi natin kakilala yan eh. Most of it, diba? So, ganun siya. Thank you po, Mentor Ryan. Welcome. Thank you po, Mentor Ryan. So, mga mentors, sino pa po dito yung merong tanong? Yan, sulit time. May question po ako, Mentor Ryan. Ayan. Hello po, men. So, may question po ako. Thank you po sa time niyo po ngayon, Mentor Ryan. And ito po, no, question ko lang po, mahalaga po ba na kahit po yung product user lang, for example, product user lang po talaga yung client mo, mahalaga po ba ang pinepresentan pa rin yung mga product user? Or ano na, bahala na sila kung magpe-pay in sila kung anong package gusto nila or kailangan present ko pa rin po yung buo yung IBP. And kung nag-pay in po sila, kailangan po bang tawag dito? Kailangan po ba na parang ina-associate ko din sila sa ibang mga mentors or hayaan ko sila as product user lang? Ayun po. Ano po, sobrang kailangan. Kumbaga, syempre, don't judge na, hindi, product user lang to, discounted price lang to. Sabi ko nga, mentor na Yomi, ang pinaka main concern niya nung una, product user lang, copper package lang. Marami po kaming ganyan, product user lang talaga. Pero pinipresent pa rin po namin. 'Di ba? Hindi mo naman ipe-present totally yung lahat ng mga ways of earnings. Yung mga important lang, magkaroon lang sila ng idea. The moment, kasi sasabihin mo kasi yung products po natin, effective po yan. Kailangan, syempre advisor tayo, no? Mas maganda po, aside po sa umiinom kayo ng products, kahit pa paano po yung discounted price nyo po na 500 pesos, 'di ba? Kapag bumili po kayo monthly, kahit pa paano gastos po yan eh. Marami po kaming product user. Nung naramdaman po na effective yung products, talagang winworkout din po nila yung negosyo. 'Di ba? So ngayon, i-explain mo yung mga ways of earnings natin. Kahit hindi yung totally fully business presentation,
yung mga important lang. Yung magiging benefits nila, like for example, yung mga executive package, mga just for you. Tapos syempre, i-associate mo rin, ipakilala mo. Sobrang importante rin yun. Kailangan maramdaman nila na hindi lang ikaw at sila yung magkasama rito. Hindi lang ikaw yung tutulong. Dapat marami. Kasi yun naman yung gusto ng tao, yung tutulungan eh. Kasi darating sa time, paano kung meron kayong argument, meron kayong LQ, wala, hindi mo siya na-associate. Sino pa ibang taong lalapitan niya? Marami pong ganyan ha. May mga mentor kasi na hindi na-associate yung mga leaders. Dinidisregard kasi akala nila user lang, akala nila associate package lang. So ngayon, nung naging willing yung leaders mo na tulungan ng products, nagandahan, nakapag-share, tapos nagkaroon kayo ng argument, wala siyang ibang kakilala. So ngayon, nahiya siya. Magiging alona siya. 'Di ba? Magiging alona siya. So very important, i-associate talaga. Ipakilala mo, i-tee up mo, 'di ba? Ipa-sharing mo, 'di ba? Kunwari OFW, nagkasakit, ipa-share mo. Sobrang importante at kailangan. Hindi dapat natin talaga gina-judge kung ano yung concern nila. Ibigay natin yung dapat ibigay, i-explain natin yung dapat explain. And the end of the day, yun naman din po yung dating yan eh. 'Di ba? User turn into distributor, turn into business, 'di ba? Business opportunity. Ganun siya. But meron po bang mga hindi nagpe-present? 'Di ba? Talagang kailangan present po natin. So, i-present natin, i-share natin. Para at least may idea sila. Ayun po, Mentor Josh. Thank you po, Mentor Ryan. Welcome. Thank you po, Mentor Ryan. Yan mga mentors, sino pa po dito yung merong mga tanong? Yan, tanong na po natin. Yan mga mentors, wala na po ba? Sulitin na po natin yung time ni Mentor Ryan. Okay. Okay, mga mentors, mukhang wala na po. So, thank you po, Mentor Ryan, sa napakaraming learnings. Thank you so much po. Sobrang blessed po namin. Okay, mga mentors, bago po natin pakawalan si Mentor Ryan, pa-picture po muna tayo sa kanya. Pag-guide po tayo kay Mentor Shane. Thank you po. Yan. Okay, mga mentors, B-sign po tayo. 1, 2, 3. Yan. Solo naman po ni Mentor Ryan. Siya yung nakapin. Wait lang po. Okay, isa pa po. B-sign po ulit. 1, 2, 3. Ayan. Mga mentors, ano po? Patapos na po, galley review naman. Okay, hold your poses. 1, 2, 3. Alright. So yun po mga mentors, patingin naman po tayo kay Mentor Ryan. Pwede po kayo mag-unmute. Thank you so much, Mentor Ryan. Thank you Thank po. you so much, Mentor Thank you, Ryan. Mentor Ryan. Salamat po sa Thank you learning. po. So, Thank you. that's po everyone. So much po, Mentor Ryan. Thank you po. Thank you, Thank Mentor you, Ryan. Mentor Appreciate it. Ryan. Ayan. So mga mentors, before po kayo mag-leave, ayan, present muna po natin yung Certificate of Appreciation po kay Mentor Ryan. So this Certificate of Appreciation po is presented to Mentor Ryan De Jesus for impacting your invaluable knowledge as a guest speaker for the Icarus Team Day, given this 3rd day of May 2025, signed by Mentor Aliza Shane de la Cruz, Icarus co-founder, and signed by Abraham Joshua Coronel, Icarus founder. So yun po, thank you po Mentor Ryan sa time nyo po, and mga mentors, pa-thank you po tayo kay Mentor Ryan kapag po pinost natin to. Thank you po tayo dun sa post mismo. So yun po, balik na po natin kay Mentor Mariel sa ating host. Prayer po, Mentor Mariel. Pag-pray po natin si Mentor Ryan. Okay, thank you po, Mentor Josh. So, let's bow our head, mga mentors. Yan. Maraming salamat po sa fruitful meeting today. Thank you sa pag-guide sa aming minds and hearts sa bawat learnings. Lord, we pray for your wisdom and clarity habang pinaplano namin ang next steps po namin. So, we lift up into your business, our team, and the people we serve. May everything we do bring guidance to your name, and may you continue to bless the work of our hands. In Jesus' name we pray, amen. So, ayan. Ayan mga mentors. So, pa-thank you po tayo ulit kay Mentor Ryan. Thank you so much, Mentor Joshua and Mentor Shane. Thank you so much. Thank you so much din sa ating Thank you so much, Mentor Ryan. Thank you so much, Mentor Shane.
Ikaw po, Mentor Marian. Thank you, everyone. Thank you po, Mentor Ryan. Mga mentors na po muna tayong mag-leave. Para Thank po you po, tayo Mentor mga Ryan. Yan. Mga members, meron tayong short announcement. Yan. So, nag-leave na yung iba, schedule na lang sa iba, no? Ayan. So, ito po mga mens, meron tayong short announcement. Mabilis na mabilis lang. So, ayan. So, ito po mga mens, first announcement natin is yung lagi naman nating ina-announce pero mas tumatak lang po. Leaders meeting natin sa lahat po na may mga downlines na kasali po sa group chat ng leaders meeting. Meron tayong meeting every Monday 8 p.m. So kung ikaw leader ka na, block your calendar every Monday 8 p.m. And ito syempre ating team day. Ating team day every Saturday 9 a.m. Okay? So wag po kayo mawala every Saturday 9 a.m. So ang i-invite na po naming speaker nila Mentor Shane ay mga Emerald Elite Executive or Ruby Elite Executive pataas, 'di ba? So make sure po na lagi ka na nandito kasi po hindi ang i-invite po natin is yung mga talagang matataas na po yung rank dito sa IM Worldwide. Ang next po natin, new assignment. Ayan. So sa mga kasali po sa blueprint natin, meron pong assignment yung mga kasali sa blueprint. So deadline is until May 7, 2025. So kung ikaw kasali ka sa blueprint, make sure mo na mapasa mo to until Wednesday. So, create a video explaining sales match commission, infinity commission, and check match commission. Okay, so screenshot niyo po ito. Next natin mga mentors, ayan, sinabi ko kanina, every Saturday yung team day natin, every 9 a.m. Philippine time. And mga mentors, sabi po kanina ni Mentor Ryan, di ba, i-associate po natin even yung mga product user. So kung ikaw may downline kang product user, meron kang product user na member, kahit copper lang yan, pa-plug in niyo po sila dito sa team day natin. Kasi po 'di ba sabi nila, mas mahalaga, sabi ni Mentor Ryan, mahalaga na may iba siya nakakausap para makita niya na hindi lang ikaw yung kasama niya dito. Meron siyang ibang mga kasama. So make sure mo na every team day, papasukin niyo po sila dito sa team day natin para po makapakinig din sila sa mga speakers natin. Next natin, ayan, congratulate po natin si Mentor Jim Hanolo. Ayan, si Mentor Jim Hanolo, congratulate po natin dyan sa chat box, no? Si Mentor Jim Hanolo po, isa po siya po yung pinakauna nakakuha po ng ating Project Mover Tumbler. Ayan, so congratulate po natin dyan si Mentor Jim sa chat box. Diba? So ngayon, ano nga ba ulit yung mechanics dito? At as long as may ma-pay in ka lang na 2 package, ngayong May, meron kang Mover Tumbler. So kung ikaw ay associate package, silver, copper, bronze, at least 2 pay-ins of any package, meron kang mover tumbler. Kung ikaw naman na executive package, gold, platinum, and jade, at least 2 silver pay-ins within 1 month. Okay? So mga mentors, ito po mga mover tumbler natin, alam ko, so kayang-kaya nyo po itong bilhin. Alam ko pong kayang-kaya nyo itong kunin, di ba? Pero mga mentors, ito po kasi nagre-represent na meron ka ng mga tao, meron ka ng downline sa grupo mo. Ito mga mentors, di ba, sabi nga po nila, hindi ka makakarating doon sa taas hanggat di mo hinihit yung maliliit na incentive. So, hit nyo po to kahit po yung mover tumbler lang. Kasi mga mentors, mag-uumpisa po yan sa mover tumbler. Susunod, by hit mo na mga gadget incentive. Pagkatapos ng gadget incentive, makakuha ka ng mga travel. After ng travel, makakahit ka na ng mga car incentive, house and lot incentive pataas. So mga mentors, ito po dito mag-uumpisa yan sa project mover po natin. So make sure mo po na ma-hit mo po to. Okay, so meron pa tayong buong buwan. So May 2 pa lang ngayon mga mentors. So meron pa tayong buong buwan para po ma-hit po itong ating mover tumbler. Next natin, ayan. Ito din po yung mover shirt natin. Mamaya papakita ko yung mechanics. Next naman natin is hit your just for you and give me 5. So kung ikaw ay nakapag-mover ka na, i-hit mo na ngayon just for you mo. Tapos mo na ngayon just for you mo and give me 5 mo. 'Di ba? Step by step. Next, first ay mover, next ay just for you and give me 5 kasi ito po yung mapapakita mong results sa mga clients mo and dito talk mo. Next po natin is yung IBP schedule natin. Ngayon, kung ikaw meron kang client, pwede nyo po sila dito papasukin sa IBP schedule natin. Pero kung meron kang client na gusto one-on-one, mas prefer po namin ni Mentor Shay na one-on-one. As long as ano nyo po sila sa amin. Ma-schedule nyo po sa amin ng maayos. Okay, so IBP schedule natin, take note of this schedule. Alam nyo naman po yan. Next po natin is yung ating IBP schedule para sa mga leaders. So kahapon natapos sa si Mentor Sandy. So sa Tuesday, si Mentor Rosette naman. So abangan po natin si Mentor Rosette. 'Di ba sabi po kanina ni Mentor Ryan, nag-practice silang lahat ng IBP. Kaya nila nakuha yung mga results na yon. So kung ikaw gusto mo rin makuha yung results na yun, mag-practice ka na rin mag-IBP. Kahapon si Mentor Sandy yung nauna. So bukas naman, sa Tuesday naman, si Mentor Rosette naman. So abangan po natin si Mentor Rosette. So mga mentors, kapag po kayo nag-plug in dito, makinig din po kayo sa IBP ng mga magpe-present
para kapag kayo na sumunod, alam nyo na kung ano yung mga kailangang iwasan, alam nyo na kung ano yung kailangang gawin. Okay, so plug in po kayo dito mga mentors. Tuesday 5 p.m. si Mentor Rosette po. And sa Friday naman ay si Mentor Mercy Sampang. Next po natin. Ayan. Kapag ikaw nakapag just for you ka na and give me 5. Next mo naman is yung Elite Executive rank. I-hit mo na ngayon yung Sapphire Elite Executive. Okay, so mga mentors, ito po no, mahihirapan po kayo mahit yung pagiging Sapphire kapag wala po kayong tao under ng organization nyo. Pero kapag po kayo may tao kayo under ng organization nyo, mabilis lang po to. So paano kayo magiging Sapphire? Sobrang bilis lang po niyan. Kailangan mo lang mag-just for you. And pagkatapos mag-just for you, ituro mo sa downline mo paano ka nag-just for you. So mga mentors, make sure mo na tapusin mo na yung just for you mo ngayon. Para sa susunod, yung downlines mo na mag-iit ng just for you, sure na ngayon yung pagiging elite executive mo. So step by step mga mentors, no? First mo ay mover. After mo mag-mover, give me 5. Kung ikaw ay silver, mag-give me 5 ka para makapag-upgrade ka to gold. Kapag ikaw naman ay gold na pataas, ay goal mo ngayon na mag-just for you ka na. Kapag nag-just for you ka na, ituro mo sa mga downlines mo paano ka nag-just for you, ensure na sure yung elite executive rank mo. 'Di ba? So mga mentors, yun lang po. Kailangan mo lang i-hit mo na yung just for you and tuluan mo yung mga downlines mo para ma-hit yung just, paano mo na-hit yung just for you para ikaw maging Sapphire ka na rin. Next po natin, ayan, Project Ruby natin ngayong May. So mga mentors, ito po na screenshot nyo na lang po to para meron kayong copy. Kapag meron kayong 5 silver pay-ins within 1 month, may 1 ticket ka. For golds, 2 tickets. For platinum, 3 tickets. For jade, 4 tickets. And sapphire, 5 tickets plus sapphire jacket. Pero kung kung hindi mo na complete just for and give me 5 mo this month, meron ka namang direct referral raffle. Merong 5 winners of 1,000 plus mover shirt. So mga mentors, screenshot nyo na lang po to para makita nyo po yung mechanics. Okay? So mga mentors, next po natin. Ayan, Hong Kong Travel Incentive. So sa mga nakapag-maintenance, ayan, ang alam ko nakapag-maintenance lang po ay si Mentor Mariel lang. So mga mentors, ito po Hong Kong Travel Incentive natin. And next, kung ikaw hindi ka nakapag-maintenance, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi meron pa rin namang Shanghai Travel Incentive and El Nido Palawan Incentive. Next po natin is yung Pass Your Weekly Sales. So ngayon po ay April na po, no? So yung income mo May na po pala, May na. So yung income mo last month, ipasa mo po dito sa Titans Worldwide, ipasa mo po dito sa Blast and sa Icarus Worldwide na page. Ngayon mga mentors, ito po testimony lang po ng mga napunta sa top uni-level and top mover natin. Nung nakita daw po ng mga friends nila na nasa top mover sila and nasa top uni-level, ang dami daw pong nag-inquire. So mga mentors, make sure mo na magpasa ka para mapunta ka rin sa poster natin. Okay? So mga mentors, pasa nyo na po ngayon yung income nyo. Kung hindi nyo alam kung paano, panuorin nyo po dun sa group natin kung paano magpasa ng income. Okay, so ngayon, last announcement mga mentors, batiin po natin si Mentor Rosana ng happy birthday dyan po sa chat box. At batiin po natin si Mentor Rosana ng happy birthday mga mentors. Ayan, hintayin po natin yung ating chat po dyan. And happy birthday Mentor Rosana. So yan mga mentors, chat nyo po si Mentor Rosana, batiin nyo po. Dahil ito po ay kanyang special day po today. Nandyan po ba si Mentor Rosana? Nandyan po ba si Mentor Rosana, mga mentors? Ayan. Batiin nyo po mga mentors. Wala na po yata si Mentor Rosana, pero chat nyo po siya. Chat nyo. Sabihin nyo, happy birthday, Mentor Rosana. And greet nyo din po sa group chat para po makita po niya. Okay? So, yan po mga mentors. Yan lang po yung announcement natin for today. And see you po next team day natin sa Saturday. So, kung ikaw naman ay may downline, Monday, meron tayong meeting 8 p.m. Philippine time. Okay? So, ayun po, may question po pala nakaraan si Mentor Jim na. So, kung kayo po wala kayo sa leaders meeting, may question to si Mentor Jim. Hindi ba pwedeng pag-isahin yung meeting ng leaders meeting and ng team day na lang? So, yun po mga mentors, good question po yun actually. Pero mga mentors, yun po, kaya talaga natin hiniwala yung leaders meeting kasi iba na yung pinag-uusapan kapag ikaw meron ka ng downline. Hindi na yung mga basics. Kapag ikaw meron ka ng downline, ang pinag-uusapan natin, paano mo ma-nurture yung downline mo? Paano mo ma-nurture yung pay-in mo? Kahit product user lang. So yun po mga mentors, makikita nyo rin po yan sa, sa company ng IM Worldwide. Makikita nyo po yung pattern. Iba yung meeting ng mga sports car achiever ng supercar. Iba din yung meeting ng mga regular pa lang, ng mga wala pang sports car dito sa IM Worldwide. Iba din yung meeting ng elite executive sa wala pang rank. 'Di ba? So mga mentors, sinusundan lang po natin yung pattern ng IM Worldwide. Ngayon wala pa namang elite executive, wala pa namang mga sports car, wala pa namang mga supercar sa team natin. So umpisahan po natin sa mga
may downlines na. So meron po tayong leaders meeting on Monday sa mga leaders na. Pero kung ikaw wala ka pang leader, every Saturday po every Saturday 9 a.m. Philippine time po ang ating team day. And sa mga participants po natin sa Blueprint, yung assignment nyo po ay extended up until Wednesday next week. So yun lang po mga mentors. See you po next meeting po natin. And excited na po ako sa magiging results nyo. And nakita nyo naman po, di ba? Yung results ni Mentor Ryan. Kung ikaw meron ka ng downline, mag-ano po kayo, mag-ma'am po kayo, meeting after meeting sa mga downlines po ninyo. So yun lang po mga mentors. See you po next week. Ingat po. Bye-bye. Thank you, mentor. See you po. Bye-bye mga men. Thank you po.